Ako ng bago. Yan. Alright, so yun. Bali tayo po ang naatasan no, na mag-present ng napakagandang negosyo ni I Am Worldwide. So, meron lang akong konting favor, no? Konting favor lang po ako. Especially sa mga guests po natin. Kung okay lang po, no? Ano naman ho ang inyo pong inaalala ngayon? Inaalala mo ba yung boyfriend mo, girlfriend mo, lulutuin mo mamaya? O kung sino pa yung inaalala mo na yan, gumugulo sa utak mo. Okay lang po ba? Hiramin ko lang. Mga ano lang, mga 30 minutes lang, oh. 30 minutes. 30 minutes and 5 hours. Okay lang ba yan? Mga ano lang po, mga 1 hour lang naman hotel, no? So, mabilis lang ho tayo. Hiramin ko lang yung 1 hour of your time para po naman na makapag-focus po kayo sa ipapakita ko ho sa inyong napakagandang opportunity na mayroon ho sa ngayon, no? In the midst of the pandemic, ano po yung pinakamagandang gawin, di ba? Yan ang malaking tanong eh. Pandemic, yes, last year pa. Ano ba magandang gawin during the pandemic? Ito po yun, ipapakita ko sa inyo. So, konting favor lang po, no? Okay lang po ba? Iklaro mo yung utak mo ngayon, no? Para po makapag-focus ka po ngayon. Okay? So, klaro tayo dyan, ha? And then, if you have questions po, mamaya po, no? After the presentation, or you can use our chat box po para mamaya, pag nakita natin, makakamasagot natin, no? Okay? So, malinaw po tayo doon, no? And then, stay muted lang po para po hindi ma-distract yung ating, yung ating guest celebrity na speaker. Feeling celebrity lang pala. Kamukha daw siya ni Pamilya eh. So, yun po ang speaker natin mamaya. So, gamitin po natin chat box, no? Buhayin po natin yan. Alright? So, yun. Wow, kanina 70 million lang tayo. Ngayon, 84 million na, oh. Ang bilis, ah. Nag-i-intro pa lang ako, no? May 10 nang nadagdag. Ayan po. So, I'm so blessed and always grateful na makapag-share po sa inyo, especially po sa mga first-timer po natin or yung mga guests ho natin, no? Kasi ito po talaga ay ginagawa natin para sa mga guests ho natin. Okay? So, para po mabati naman natin yung mga guests, pa-type naman po dyan. If you're a guest, type nyo nga po dyan na number 2 naman, number 2. Type number 2 if you're a guest sa ating pong chat box. Okay po, para mabati natin kayo, no? Live po tayo. Mapapanood ho tayo sa YouTube, no? Kasi recorded ko to, i-upload ko to sa YouTube channel namin. Ayan, nabatiin natin si Cherry. Hello po. And Judy Ann Santos. Wow. Imagine mo si Juday. Hindi, Sagon pala, Sagon. Sorry. Judy Ann Sagon pala. Santos ang pagkabasa ko eh. Ayan, oh. Hello po sa inyo. Ayan, Sheila. Hello po, yung mga guest natin. Ayan. Sino pa? Mayroong from Belgium. Wow. Grabe, no? Talagang worldwide yung I am, no? Anyway, ito na. So, share ko na po sa inyo, no? Pero bago ko po share sa inyo yung aking slides, ano? Kwento ko lang din po sa inyo yung aking konting background lang din po. Paano ba ako napunta dito? Paano ba tayo nagkatagpo? Ano ho? Ito po ka ating negosyo kasi, sa totoo lang, ang nagdala ho sa akin na to, may mga tinatawag talaga tayong girl power eh. Ang ganda-ganda na ho ng aking, kumbaga nasa comfort zone na po ako doon sa aking kumpanya dati. Bigla yung wife ko po, by the way, ako po may asawa na at may 2 anak, ano, hindi na ako single, hindi po ako available, pasensya na. So, ano na po tayo, take it na po tayo ha. Ayun, so yung wife ko po, nasa Brunei kami during that time, I was the speaker of the company, yung malaking kumpanya namin dati, na ganitong business din po. The same business, the same industry, magkaiba nga lang ng company, no? Ako po yung speaker ng company doon sa Brunei at ako mismo ang pinadala ng company doon. Nananahimik ko kami doon. Tapos yung wife ko, siya ang nakakita ng I Am Worldwide. Napakaswerte nyo, kayo po ba ay naimbitahan? Napakaswerte nyo kasi may nag-invite po sa inyo. Yung wife ko po wala nag-invite sa kanya. So nakita niya po yung ganitong business sa YouTube. No? Nanonood siya ng YouTube videos. Na-curious po siya. Sabi niya, ano bang mayroon dyan? Parang may kakaiba daw. Kumbaga, matagal na kami sa gantong negosyo. Pero first time niya nagkaroon ng interest. Dati ano ko lang siya eh, supporting actress ko lang siya. Ako yung talagang seryoso at talagang hinahataw ko yung ganitong negosyo. Siya naman, supporting actress ko lang. Hindi mo siya mapag-share, mapag-talk. Talaga pong ano lang siya, supporting lang siya, no. Yun nga lang, nung nakita nga niya po itong I Am Worldwide na to, na-curious po talaga siya. Hanggang sa pinanood yung mga videos, hanggang sa naunawa niya, naintindihan niya, na-internalize niya. So, madaling sabi, nagustuhan niya po talaga.
Tingnan nyo ito. Ako, ayaw ko. I was very, very loyal sa dati kong company. At maayos naman ang aking kalalagayan po doon. Kumbaga, maganda po yung aking takbo ng negosyo. 6 figures earner na tayo every month. Passive income na yon. Tapos, I have 10,000 people in my team. So, kumbaga, parang komportable na ako doon. Yun nga lang, again, may igaganda pa pala. No, yung mga commercial na gano'n eh. Sa ganitong negosyo pala, may igaganda pa pala. Kala ko okay na ako sa ganun. So kaya po, nung nag-decide yung wife ko, sabi ko, anong nakita niya dito sa business na to? Bakit sobrang parang siya yung baliw na baliw, kumbaga. Alam yung term na ganun. Samantalang sa negosyo namin, na full-time na nga kami doon eh, ni hindi siya nababaliw. Alam niyo ganun? Sa I am worldwide siya nababaliw. So, na-curious din po ako. Inaaral ko po yung ganitong negosyo. Tiningnan ko po ano bang meron sa I am. Naku po, na-in love din po ako. Yan. Kaya sino ba dito yung may mga single at available pa? May in love po kayo dito. Magiging jowa nyo tong I am worldwide. So, ako naman ho, nung nakita ko siya, napag-aralan ko yung marketing plan, yun na. Iniwan ko po yung 6 figures income ko sa dati kong company na ako ay naka-comfort zone na ako doon eh. Kung kahit wala akong gawin, meron akong 6 figures income. At malaki na yung team ko doon. Pero hindi naman po namin pinagsisihan itong pag-join namin sa I am worldwide kasi nga ho, ito po ay nung ginawa ho namin to, yung in-income namin dati ng 4 na taon sa dating company, in 1 year lang po, kinita na namin dito. So, ang laki ng difference talaga. So, mapakita ko po sa inyo ngayon, no, yung ating pong negosyo. Alright? Ready ka na ba? Pa-type nga po dyan, I am ready. Sige nga, kung ready ka na po. Pag mabilis ho kayo mag-type ng sagot, mabilis ho tayong aandar. Ano ho? Pag mabagal ho, nakadepende pala sa sagot, no? Okay. Ayan. So, ayan, mga mabilis. Alright, thank you. So, start na tayo. Larga na. Alright. So, ako po ay naging OFW. Kaway-kaway sa mga kapwa kong OFW, no? 2007 po tayo nag-abroad. Okay? Sa pag-aakalang ako yayaman pag ako'y nag-abroad. Sino po ba yung mga ganon? Akala ko talaga yayaman ako nung nag-abroad ako. Nag-compute na po ako. Sabi ko, grabe, 5 taon lang pala kailangan ko. Tapos makakaipon ako, yayaman ako. Sabi ko gano'n. Yun nga lang, pagdating ko po ng Singapore, ang dami ko ho nakilala doon. More than 5 years na. Ang tatagal ho. 10 years, 20 years, may 30 years. Naku-curious tuloy ako. Sabi ko, maraming matatagal na. Tapos, so tinatanong ko po, no? Ate, kuya, bakit to tagal na po pala ninyo dito? Hindi pa po kayo nag-for good? Sam, kasi mahirap ang buhay sa atin eh. Sa loob-loob ko lang. Kaya nga ho tayo nag-abroad, di ba? Kasi mahirap ang buhay natin. Kasi kung mayaman ka, bakit ka pa mag-abroad? Di ba? Unless gusto mong maging imigrante sa bansa na yan. Diyan mo na gustong tumira, di dalhin mo buong pamilya mo, choice mo yon. Pero yung mga kinakausap ko sa dati nga po, yung mga matatagal lang malayo sa pamilya, di ba? Tapos nagtitiis pa rin, ang tagal-tagal na magkalayo sa pamilya nga nagtatrabaho sa abroad. So feeling ko sa sarili ko, mukhang ganun din mangyayari sa akin kasi yun ang lahat ho halos na napagtanungan ko. Kahit magaganda na po yung kanilang trabaho, malalaki ang sahod, ganun pa rin eh. Tapos nung tinatanong ko, kailan nyo po balak mag-for good sa atin? Sa pagka hindi na kaya magtrabaho dito, pag wala ng trabaho dito, no choice, uwi na ng Pilipinas. So sabi ko sa sarili ko, mukhang yun din yata yung magiging future ko. Yung present nila, yun din yung magiging future ko. Kasi naalala ko lang, ako po ay naging teacher din ho dito sa Pinas. Pero hindi ko rin ho tinuloy pagtuturo ko kasi nga, wala din ho ako nabalitaan kasing teacher na yumaman. Hindi ko alam kung kayo po ay mayroong balitaan, no? Pasintabi naman ho sa mga teachers, no? Pero tayo po ay nagre-real talk lang ho tayo ngayon. Kasi po, during the time na, ano yun eh, 21 years old lang po ako doon. So ngayon po ay 19 years old ako. So naintindihan nyo na, ano? Sa 21 years old po ako unang nagtrabaho bilang teacher. At hindi ko tinuloy po pagtuturo ko. Bakit ka mo? Nagkukwentuhan po mga teachers sa faculty ng pagka-break time. May narinig po ako na salita na sila daw po ay taga London. So, na-curious ako. Sabi ko, ma'am, ano yung sinasabi yung taga London kayo? Di ba taga Mindoro lang tayo? By the way, ang province ko po ay Mindoro. Ano ho? So, sabi sa akin, Sam, kasi ano may loan dito, may loan doon. Dami kaming loan. Sila yung matatagal na po, no? Sila yung mga nasa 10 years, 20 years na sa pagtuturo. So sabi ko sa sarili ko, yun pala yun, yung tinutukoy nilang loan doon, sila daw ay baon sa loan.
O, sino dito taga London? Baon sila sa loan daw. Tapos, bakas sa itsura nila na talagang stress yung itsura. Ano po? So, sabi ko sa sarili ko, talagang kapag tinuloy ko yung pagtuturo ko, yung present nila, yun yung future ko. Magiging taga London din ako, di ba? Kaya po ako nag-iba ng linya eh. Kasi ako po yung naniniwala na ang linya ho na tinutukoy, ay hindi ko kasi linya yan. Hindi mo linya kasi hindi mo nilinya. Ganun lang kasi kasimple. Pero, tatanungin mo lang naman sarili mo eh, yung linya mo ba pinapayaman ka? O survival mode ka lang? Dalawa lang naman kasi yan eh. Survival mode o prospering mode. Yung ikaw ba yung umaasenso o ikaw ay nagsusurvive lang? So kung ang nililinya mo ngayon, ang career mo ngayon, ang linya mo ngayon, nakaka-survive ka lang, mag-isip-isip ka na. Yan ba talagang gusto mo? Na nakaka-survive lang? O gusto mo ba yung umaasenso ka, yung mayaman ka? Kasi kung gusto mo nang umaasenso yung mayaman ka, di dapat ibahin mo linya mo. Kasi yung linya mo, hindi ka pinapayaman di ba? Ganun lang siya kasimple. So nagbago ako ng linya hanggang sa nakapag-abroad nga po. Yan, ang trabaho ko po sa pag-abroad ko ay naging retail manager ho ako. Yan ho ako niyan. So, malakas ang dating kasi manager ho ko Pero walang datong, di ba? Manager, walang money. Jer lang natitira, di ba? Totoo talaga yun So, kaya po, rumaraket din ho ako. Ayan. Ang racket ko ho naman ay nagtuturo ako ng ballroom dancing. Ayan. Ako po ay isang raketista bukod sa pag-aartista. So yan po ang aking racket sa Singapore. Isa po sa kliyente ko, sabi niya, Sam, di ba mahilig ka sa mga part-time job? Ganyan. Yes, tita, kahit ano, basta legal yan, pasukin natin. O sige Sam, punta ka sa office ng friend ko, matutulungan ka niya. Pagpunta ko ho, nagulat ako, networking pala. Kasi ako, halimbawa ikaw, invite mo ako. Mayroon kang networking business, i-offer mo sa akin, hindi na kita mapakinggan. Kasi ako yung taong number 1 na ayaw ko sa networking business. Okay? Bakit? Yung ate ko nag-networking, hindi naman kumita, hindi yumaman. Yung mga kamag-anak ko nag-networking, wala naman makita umasenso sa kanila. At marami pa ako nabalitaan yung mga na-scam, di ba? So para sa akin, illegal yung gantong negosyo. O paano ako napunta dito? Yun ang tanong no? Paano ako napunta sa gantong negosyo? Kasi one of my clients in Singapore, she's very, very successful entrepreneur. Kumbaga, may sarili po siyang permanent residence sa Singapore, may sariling negosyo, at on the side, nag-part-time business niya po ang networking business. Okay? So, nung na-introduce niya po ako doon, pagpunta ko, grabe, sabi ko, totoo pala to? Okay? Ang Singapore, mahigpit na ba sa bawal ang illegal, bawal ang scam, di ba? So, na-open yung mind ko na, okay, legit pala yung networking business. Ang nakikita ko lang kasi dati, puro pangit. Wala ko nakita maganda. Kaya ayaw ko. Kumbaga, dark side lang nakikita ko Wala akong bright side na nakikita. So, nung nasa Singapore po ako, doon ko po nakita yung bright side ng gantong business. Kaya po naman talaga na-inlove ako. Kasi ito yung negosyo na makakatulong ka na sa kapwa mo, tapos kikita ka pa. Alam mo yun? Pag hindi ka tumulong, wala kang kita. Di ba ang ganda? Kailangan mo makatulong sa kapwa mo para ka kumita. Di ba? Ang ganda ng ganong negosyo. At maliit lang ang kapital. Hindi mo kailangan maglabas ng milyon para kumita ka ng milyon. Alright, so ito po yan. Yung year 2014, dahil nga gumaganda na po ang takbo ng negosyo namin, sa ibang company pa kami na to. Ayan. So, gumaganda na takbo ng negosyo, kaya po nag-decide kami mag-asawa. Yung wife ko po ay McDonald's manager. Ako naman ho ay retail manager nga ho. Para so kasi kaming busy sa trabaho. Kasi alam niyo naman po, pag manager ka, 'di ba, yung level ng stress mo, level ng workloads mo, madami talaga. So ito po yung time na nung pinanganak yung panganay po namin, February of 2014, pagkapanganak sa kanya, a matter of month or two, bumalik na kagad sa pagtatrabaho ang parents niya. Alright? So ibig sabihin, madaling sabi, naiwan po siya sa parents ng wife ko, yung lola niya. So yung baby namin, napunta ng Singapore, nagbakasyon, 7 months pa lang siya na to, hindi niya ho kami kilala. Umiiyak, gumagapang papunta sa lola. Hindi niya kilala ang amoy ng kanyang parents. Ang kilala niya yung nanay, ay yung lola. All right? 'Di ba nakakabasag ng puso 'yon bilang mga magulang, 'di ba? Wag po tayong magkaiyakan ho dito, no? Yung iba nga lumalaki lang talaga sa picture, 'di ba? Wow, ang lalaki na ni mga anak ko, 'di ba? Lumalaki sila sa picture, 'di ba? Sa karamihan natin. So kaya po, napagkasunduan namin mag-asawa na okay na naman yung negosyo natin. I-ano na natin, full-time na natin kasi nga malaki po yung sahod namin sa Singapore kasi manager ho kami Yung wife ko $3,500, ako naman $2,500. So more than 100,000 ang kinikita namin sa trabaho namin. Pero dahil nga yung negosyong ito,
pwede ka rin kumita ng 100,000 pataas. Okay? Pwede niya pang lampasan ang kita mo. Kaya po talagang nag-decide po kami na gawin ng full-time yung negosyo. Awa ng Diyos, yun naman ho talaga nangyari. Hindi namin ho pinagsisihan. Kaya po, sabi nga ho natin dito, no, if you don't control your time and income, then you're not in control of your life. Kasi naalala ko lang ho, nung ako'y nagtatrabaho pa, talaga pong gusto kong mag-break time. Hindi pwede makapag-break time, hindi pwede makapag-lunch time. Kasi nga, sa retail po, maswerte ho sa inyo yung mga nag-opisina, di ba? Pag talagang gutom ka na, makakain ka. Sa amin, hindi eh. Sa retail kasi ako eh. Pag marami mga tao, hindi ka pwede mag-break time yan. Di ba? Magbe-break kapag wala na halos tao doon sa butik. Ganun siya. And then, yung gusto mong leave, hindi mo basta-basta magli-leave ka lang. Kailangan may superior's approval ka niyan. And of course, yung income, kahit magbali-baligtad ka sa trabaho, magtambling-tambling ka dyan, kahit kumain ng apoy dyan, di ba? Hindi ka naman susweldoan ng doble ng boss mo eh. So kaya po, doon ko na-realize na I was not in control of my time and income. Then parang wala akong control sa buhay ko. Kaya po may tinatawag na POW. Hindi po prisoner of war, kundi prisoner of work. Parang nakakulong. May oras ng pagkain, may oras ng day off, may oras ng, alam mo yun, lahat, di oras, di ba? So yun siya. And kaya po, nakakatuwa, no? Ito po negosyo natin. Ang nabigay ho sa amin ay tinatawag nating amazing life. Wherein we have the time freedom, we have the financial and health freedom. Magkaunawan ho tayo, no? Ano ba yung tutukoy na time freedom? Maalala ko lang ho kasi nga nung nagtatrabaho nga po ako dati, yung bang hindi pa ako inaantok, pero kulang na lang, sapakin ko sarili ko, alam mo yun, uminom ako ng sleeping pills para makatulog kasi kinabukasan may pasok. Ang malapit ho na to, yung bang sa umaga, hindi ka pa, alam mo yun, hindi pa kumpleto tulog mo. Yung alarm clock mo, gising na lahat ng pitbahay, ikaw hindi pa. Sinasampal-sampal ko na sarili ko para magising ako, makabangon ako. Tama? Kasi kailangan, may pasok eh. Samantalang yung katawan ko, kulang pa sa tulog. Gusto pong matulog, di ba? Pero hindi eh. Kailangan eh. Alam mo yung gano'n? So wala kang time freedom. Gusto kong bakasyon, kailangan may approval pa. At saka limited lang ang bakasyon. Imagine mo, ang bakasyon limited lang. O ganun talaga eh sa work. 12 days lang ang bakasyon ko sa isang taon. No. Limitado lahat. Ultimo pagkakasakit mo, limitado. Huwag kang magkakasakit ng matagal. Ha? Dapat 12 days lang ang sakit mo. 12 days lang yung sick leave ko eh. Pag sumobra dyan, sorry na lang. Di ba? So, everything is limited. Pati po yung pera. Limited din po yung pera, siyempre. Okay? Kaya nga ang masakit to, kasi marami ho tayong kakilala, oo nga, marami silang pera, wala namang oras. Yung iba naman, maraming oras, wala nga lang pera. Ang masakit po na to, wala nang ang pera, marami pang sakit. Yun ang masakit, di ba? So, dito po sa negosyo natin, yan po ang ibibigay niya sa atin, time, financial, and health freedom. Tungkol naman sa financial freedom, simpleng example lang ganito, no? Pumunta ka halimbawa sa mall, okay? Naglalakad ka, may nakita ka magandang window display, wow, ang ganda na dress. Pasok ka ngayon sa boutique, nagsukat-sukat ka, wow, parang bagay sa akin, ang ganda na to, di ba? Sukat-sukat ka, nagpicture-picture ka pa niyan, di ba? Nung decided ka na, gusto mo na yung dress na yan, may hinahanap ka. Ano yon? Anong ini-inspect mo doon? Anong hinahanap mo sa magandang dress? Di ba? Anong hinahanap? Price tag. Nung nakita mo ang presyo, 10,000 pesos, napalunok ka. Napalunok ka. Tapos sabi mo, Miss, kailan magsa-sale to? Nagsabi ka agad ng sale. Alam niyo po, ang mga window display, walang sale dyan. New arrivals yan. Nagtatrabaho ko sa mall, di ba? Alam ko yan eh. Ang dinidisplay dyan, new arrival. Di ba? Ang sinesale, yung matagal na. Yung bago, walang sale-sale dyan. At pag magsa-sale yan, wala ka ng size, di ba? Di ba? Biglang gano'n, di ba? Pagkakita ako ng price 499. Hindi maganda. Ayun, sabi ni ano. Di ba? Biglang nagbabago eh. Ang tanong, sino nasunod? Ikaw ba o yung budget mo? Di ba? Yung budget ang nasunod, hindi ikaw. Ang tawag doon, wala po tayong financial freedom. Kasi ang nasusunod, hindi naman ikaw. Ang nasusunod yung budget mo. Buti pa nga daw yung pera, may tao. Yung tao, wala pira. Di ba? Nakikrave ka ngayon. Gusto mo kumain ng crispy pata. Naglalaway-laway ka na sa crispy pata. Ilang buwan ka nang hindi nakakakain. Paborito mo palang crispy pata. Punta ka ngayon sa isang restaurant, no? Pagbigay sa iyo ng menu na book, no?
Sa kagad tumitingin, sa kanan o sa kaliwa? 'Di ba? Sa kanan kaagad diyan, nagiging scanner yung mata mo para magnifying ang glass mo, ang mata mo para magnifying glass. Hinahanap po ang pinakamababang presyo, tapos sabi mo, "Miss, ito yung una kong order." Pagtingin mo sa kaliwa, extra rice. Pa-order nga ng extra rice. Yun kaagad ang in-order mo kasi yun ang pinakamura. Nakita mo ang presyo ng krisipata, napalunok ka na naman. Anong sasabihin mo? Ma-cholesterol to, wag na lang. 'Di ba? Sinong masunod? Oh, yung budget na naman, yung pera na naman ang nasunod, hindi ikaw. Ano ho? Totoo ho yan, nangyayari ho yan. Yan din ho kasi naranasan natin dati, no? So dito po, ibibigay niya sa iyo ay talagang as in freedom. Ang masarap pa nito ay pwede niyang gawing balanse po ito. May oras ka na, may pera ka pa, at malusog ka pa. Yun ang pinakagusto ko sa ganitong negosyo. Kaya po ito po, yung mga nangyari po sa amin dito sa I Am Worldwide. So, naging part kami ng Millionaire Circle, naging Emerald po kami, nakapag-travel kami ng free, tapos naging kasama kami sa top ng company. And then, naranasan namin dito yung first year namin dito, that was 2017 pa. Nagkaroon kami ng 460,000 bonus. Ayan, gold at platinum pa lang noon. Wala pa yung ibang mga packages, no? So, yan po, awa ng Diyos, nagkaroon kami ng ganyan at nakapag-build kami ng magandang team, no? So, ito na po yung negosyo natin. Yan. So, welcome sa I Am Worldwide. Paki-type nga po sa chat box natin na blessed po tayo, no? You are blessed. So, paki-type niyo po dyan, I am blessed. Kasi ako po yung naniniwala, ikaw ngayon, buhay. Buhay ka pa ngayon. Nanonood ka ngayon sa Zoom. Di ba? Kasama ka natin dito. You are blessed. Dapat may appreciate mo na blessed ka. Okay? Rather than complaining, rather than looking at the problem, focusing your mind sa problema, why not focus your mind sa mga bagay na ipapasalamat mo? Isa po sa katangian ng mga taong nagiging successful ay meron tinatawag na grateful heart. Yung mapagpasalamat. Yan, okay? Na naghahanap ng mga bagay na pasasalamatan, hindi yung naghahanap ng mga irereklamo niya. Wala, ganito, lahat ganito, yung hindi mo na-appreciate yung mga bagay-bagay. So ngayon po, let's appreciate things, no? Na ikaw ngayon, buhay, malakas ka ngayon, nakakapakinig ka po na to. You are blessed. Kasi yung iba, wala na silang lakas. Alam mo yun? Yung iba, walang internet. Yung iba, walang cellphone, walang laptop. Alam mo yung ganon? Ikaw, blessed ka pa, no? Ayan. Alright? So, ito po yung opportunity for everyone. Yung about the health, opportunity, prosperity. Para sa iyo po ito. Okay? So, hindi po ito accidenting napunta ka dyan, ha? Okay? So, sabi nga po dito ni Robert Kiyosaki, siya po kasi ang nag-open ng mind ko. Di ba dati close-minded ako sa negosyong ganito? Pero sabi ni Robert Kiyosaki, sabi niya, there are only 4 types of people who are making money on the whole world. Those people are the E, the S, the B, and the I. And if you are the E and the S, it is very, very hard for you to become rich. Bakit daw? Kasi everything on you is limited. As in, paano nangyari yun? Kasi nga po, pag empleyado at self-employed, you are just trading your time into money, no work, no pay. Active income or linear income kung tawagin. Kahit ikaw pa ang pinakamalakas kumita, pinakamalaking income sa trabaho mo ngayon, alright? Pag nawalan kang trabaho, babay pa din. Tingnan niyo po, during the pandemic, milyong-milyong Pilipino at hindi Pilipino ang mga nawalan ng trabaho. Including na yung may mga matataas na posisyon sa trabaho. Grabe, no? Kahit ikaw pa yung pinakamataas ang posisyon dyan, pero yung kumpanya kailangan talaga magbawas, di ba? At maraming negosyo ngayon nagbagsakan dahil nga po sa pandemic natin, no? So, sorry ka na lang pag ganon. Yan ang sabi ni Robert Kiyosaki. Kaya sabi niya, dapat lumipat ka sa right side. Kasi ang nasa right side, ito yung mga taong kumikita ng malaking pera kahit hindi na nagtatrabaho. Yun ho yun. Okay, pero ito para mas maunawa natin, no? Empleyado, yun nga, working for someone else, you're trading your time, no work, no pay ka dyan. Self-employed naman, ito yung wala kang boss, pero nandun pa rin yung salitang employed. In-employ mo yung sarili mo. Ikaw ang boss, ikaw din empleyado, di ba? Kaya self-employed. So, no work, no pay ka pa rin yan. Kaya nga, hindi ka pwedeng magpahinga din yan, ano? Kapag ka nag-self-employed. At saka, sabi ni Robert Kiyosaki, lahat daw po ng mga highly professionals, yung mga doctors, attorneys, even the celebrities under ng S. Bakit? Solo pa din eh. Pag wala silang, doktor, walang pasyente, walang kita, attorney, walang kaso, walang kita, artista, walang movie, walang kita. Kaya iniwan ho natin ang pag-artista. Diba? Kasi talaga namang pag wala ka ng movie, hindi ka na sikat, wala na. O kaya ngayon, pansinin nyo, maraming artista kayo, nagne-networking na, di ba? Ayun ho yun. Ngayon,
Ito ang good news. Ang sabi po ni Robert Kiyosaki, kasi nga siya po ay isang financial guru, financial expert, very successful at best-selling author po yan. Sabi niya po, ang network marketing negosyo ay nandito sa letter B. Kasi sabi na ito, ano bang difference ng big time sa small time business? According sa Forbes magazine, if you have 500 employees and above or 500 people and above, then your business is considered as the big time business. So, kung ikaw ay may negosyo, ang tao mo 10 or 20, hindi yan big time. Ang big time na negosyo, mayroon kang 500 tauhan pataas. Good news. Sa ganitong negosyo pong ipapakita ko sa inyo, more than 500 people pa ang pwede kang magkaroon. Ang maganda pa po nun, bakit sobrang love na love namin yung ganito negosyo? Bakit kamo? Yung 500 tao mo pataas, lahat sila may chance kumita ng kinikita mo bilang ikaw yung boss. Kasi tayo ay network of boss. Lahat tayo magiging boss. Di ba? Ang sarap nun. Subukan mo maging boss. Di ba? Hindi yung laging ikaw na lang yung naninilbihan sa boss mo. Masarap kasi ikaw naman yung maging boss. No? So yun ang masarap dito. Na hindi katulad sa corporate world, yung mataas na posisyon o kung sino dyan yung boss, hindi pwedeng pantayan yung income niyan ng mga nasa baba. Kung ikaw yung rank and file, ikaw yung mga empleyado na sa baba, hindi mo kayang pantayan yung kinikita mga sa taas ninyo. Hindi katulad sa negosyo po, ipapakita ko sa inyo ngayon, yung kinikita ng mga nasa taas, pwede mo rin kitain nang ikaw ay bago ka pa lang. Yun ang napakaganda negosyo. At kahit marami kang tauhan, kahit isa, wala kang siswelduhan dyan. Yun ang pinakagusto ko. Kasi may mga negosyo, grabe, isa, dalawa, tatlo, lahat yan susweldohan mo. Ang malupit pa niyan, hindi mo monitor kung talaga nagtatrabaho ng maayos yan. Nanakawan ka pa minsan, di ba? Kahit ka magtayo ka ng, sari-sari store mo yan eh. Kumuha ka ng isang taong tagapantay, susweldohan mo. Eh yung kinuha mo, okay? Hindi mo naman siya monitor na talagang buong oras siya, monitor mo siya sa trabaho niya, di ba? Hindi naman eh. So pinagkatiwalaan mo ngayon. Nauubos ang paninda mo nang hindi mo namamalayan. Kasi pala, yung boyfriend laging bumibili pero walang bayad. So, di ba? Naubos ang paninda mo. May mga ganong factor kasi yan. Okay? So, kaya ito yung good news, no? Ito yung good news. Ipapakita ko sa inyo yung negosyo na to. So, sabi nga po dito, success is having the right partner. Okay? Papatunayan ho natin yan. Paano nasabi ni Heart Evangelista na success is having the right partner? Simpleng-simple lang. Halimbawa, ikaw manghihiram mo ako ng pangalan, ha? Si Jen Escobelio. Yan. Hi Jen Escobelio. Hello po. Hiramin ko lang po ha. Ipaalala nyo lang ho sa akin. Ibabalik ko ho. Baka makalimutan ko ibalik. Hiramin ko pangalan nyo ha. Si Miss Jen. Yan. Halimbawa si Miss Jen, hindi pa nakakarating ng Baguio. Gustong-gusto niya makarating ng Baguio. At pinagdadasal niya to. Lord, sana makarating ako ng Baguio. No? Ngayon, nandun na siya sa chance na makarating siya ng Baguio. Nandun po siya sa Cubao. Di ba nandun yung mga bus terminal kasi doon, di ba? So ngayon, si Jen, sumasakay ng bus papunta ng Batangas. Sa tingin nyo ho, saan siya makakarating? Okay? Pag mabilis mag-type ng sagot, mabilis umaandar yung bus. Sige po, sa tingin nyo, saan siya makakarating? Yung bus na sinakyan niya po, biyahe ng Batangas. Saan siya makakarating? Ayan, di ba? Ang bagal ng bus. Ayun, umusad na. Yan, Batangas. Sa Batangas. Pero saan niya gustong pumunta? Di ba gusto niya makarating ng Baguio? Pero bakit sa Batangas siya napunta? Eh kasi ang sinakyan niya po, biyahe ng Batangas. Okay, pagpalagay ho natin si Jen, siya po ay napakabuting tao, napakabait, napakamaдаsalin, napakasipag, napakatalino. Lahat ng magagandang katangian na sa kanya na. Madasalin pa siya, no? At pinag-pray pa siya ng mga kaibigan niya, Lord, please naman, si Jen, tulungan niyo, Lord. Hayaan niyo siyang makapunta na po sa Baguio, Lord. Pinag-pray over pa siya. Tapos itong si Jen, sumasakay pa rin siya sa bus na biyahe ng Batangas. Sa tingin niyo ho, saan siya makakarating? Sa Batangas po ba o sa Baguio? Sa Batangas pa din. Bakit kaya? Natural. Ang sinasakay niya, babiyahe dun eh. Simpleng-simple lang ho. Bakit daw ho, majority ng Pilipino hindi pa rin umaasenso? Samantalang, yung lahat ng magagandang katangian nasa atin ng mga Pilipino eh. Masisipag, matsatsaga, mga talented naman tayo. Matatalino din naman tayo mga Pilipino. Tama? Lahat ng magagandang katangian nasa Pilipino na. Kasama na yung kalokohang katangian din. Marandan tayo nun.
Pero yung mga magagandang nakatangian sa atin eh, masisipag, matiyatiyaga, alam mo yun, magaling makisama, masayahin, lahat na. Pero bakit ho, majority ng mga kababayan ho natin, hindi pa rin umaasenso? Simpleng-simple lang. Kasi po, yung sinasakyan mo ngayon, hindi yan patungo sa pag-asenso. Ang tanong, ano ba yung sinasakyan mo ngayon? Ano ba yung right vehicle na tinutukoy dito? Ito nga po yun. Sabi ni Miss Heart Evangelista, success is having the right partner. So madaling sabi, ang I am molded po, pag ito po ang sinakyan mo, it is a vehicle patungo sa iyong pangarap, patungo sa gusto mo talaga mangyari. Pag sumakay ka sa I am worldwide ngayon, nako po, may higit na po 100 po ang naging milyonaryo sa I am worldwide. Okay? Pwedeng ikaw na yung magiging kasunod. Every week, literally every week, may nagiging milyonaryo po sa I am worldwide. Kahit bago pa lang siya. So kung pangarap mo rin ganun, ito, success is having the right partner. Makipag-partner ka po sa I am worldwide. Alright? So kaya po, ang maganda po na to, hindi lang po pipitsugin niya mga yan, no? Mga best of the best po yan. Imagine niyo po, Christian Hermoso Soto, Terence Romeo, Jesse Minjola, Piolo Pascual, Hardy Evangelista, Senator Manny, Yorme Esco, Idol Rafi Tulfo, Miss Liza Soberano, yung dalawang magkapatid na Moffats. Grabe yan, no? Lahat po lang yan, mga kapartner ho natin. Tama? Simple-simple lang naman daw ho eh. Gusto mong umasenso? Makipag-partner ka sa mga successful. Ganun lang siya kasimple. Okay? At saka yung I Am Worldwide po kasi, napakadami pong awards po niyan. Hindi natin isa-isa, ang dami po niyan. At Super Brand Award po ang I Am. Ibig sabihin, high quality po yung mga products natin. Di kalidad, kumbaga, ano ho. At ito po ang mga founders po natin, no? Si Pres Allen Marvin Eder at si Vice President Aika Lurin Uy, no? Sila po ay nakaranas din ho ng kahirapan ng buhay. Di ba? Pero sila po ay natulungan ng negosyong network marketing para umasenso ulit, para makabangon, kumbaga. Kaya bilang ganti, ito po na-create po nila ang I Am Worldwide na nag-develop po sila ng pinakamagandang compensation plan para nga naman yung mga tao, mas marami tayong matulungan na mabilis umasenso. Okay? Kaya po mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung tinatawag na best of the best compensation plan. Alright, so kaya po nakapag-create ng history ang IAM. First year anniversary, MOA Arena na kagad. Wala pa po nakakagawa niyan. Ganun kalaki kagad, MOA Arena. Second anniversary sa Araneta Coliseum. At ang third anniversary po, doon kagad sa TV, live. Kasi nga, last year may pandemic na, no? So imagine niyo po yun. Nag-anniversary po tayo live on TV. Sa Eat Bulaga po yan. May replay din po yan sa page ng Eat Bulaga. Pwede niyo po mapanood po doon, no? And ito po yung mga iilan lamang ho ito kasi ang dami-dami na ho, no? Pero ito yung ilan sa mga example lang ho natin, no? 2 years result ng mga top mentors po dito. 2 taon pa lang meron na dito naka-Ferrari. Okay? Nakapag-travel lang libre all around the world. Tapos may 12 million cash. Si Mentor Precious Grace. So, eto pa. Hindi lang isa, dalawa naka-Ferrari po dito. Ayun, no? Si Mentor May, may Ferrari na. Nakapag-travel din ng libre all around the world at may 12 million cash. Ngayon, iba na yan, siyempre. More than 20 million na yan kasi 4 years na ngayon eh. Ito yung first 2 years lang eh. Ito pa hindi mo kailangan maging anak ni Senator Manny para mabigyan ka ng libreng Corvette. Kasi, di ba, ang Corvette po kasi, yan ang kotse na niregalo ni Senator Manny sa anak niya. Ito po, regalo sa iyo ng I Am Worldwide. Grabe, no? Corvette. Di ba? Ano pa? Sam, kasi may edad na ako. Pwede pa ako sa kanyan. Ito ho. 69 years old, si Tita Cecil Razon. 69. Magsa-70 na siya this year. Ilang taon na ho ba kayo? Di ba? Pwede pa po. Kasi napakagaan lang naman ho gagawin nyo. Hindi naman ho tayo magbubuhat ng mga mabibigat na bagay dito ho. Hindi ho kayo pagpapawisan pag dala-dala mo yung barley. Ano? Ang gaan-gaan lang po ng isang box ng barley. At saka, naka-online na ho tayo ngayon. Napakadali ng gawin ng negosyo, no? So, pwede po kayo. Kahit may edad na ho. Kahit senior citizen na. Ayan o. Naka-achieve pa ng 6 million. Ngayon, iba na rin po yan. Nasa 8 or 9 million na yan si Tito Cecil. Plus, meron pa siyang Ford Explorer. So, this is really for everyone. Okay? Usapang health na muna tayo, no? Naniniwala po ba kayo na health is wealth? Patype nga po ng number 1 kung naniniwala ho kayo. Para nagkakaunawan ho tayo. Kasi baka naman hindi kayo naniniwala, hindi ko na itutuloy. Naniniwala ka ba na health is wealth talaga? Para, yan, no? Salamat sa mga nagtatype po, no? So, health is wealth. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, no? Ito na.
Ano ba yung mga bagay na nakakasira sa kalusugan natin? Nandiyan po yung stress, unhealthy food, no exercise, pollution, excessive drinking, smoking. Ang dami po niyan. Marami pa po yan. Ito lang po yung ilan sa example natin. Okay? Ang pinaka, lahat ay mayroon talaga dito yung stress. Di ba? Ang tanong, ano po ba sa Tagalog ang stress? Sino nakakaalam? Sige po, pakitype nyo nga po. Ano sa Tagalog ang stress? Para nagkakaunawaan ho tayo kasi English ho yan. Ano? Ayan. Utang. Ayan. Capital U. T-A-N-G. Bakit kaya? O, walang pera. Utang, utang, utang. Di ba? Tama eh. Pag may utang, nai-stress. Di ba? Nabubulag pa. Kasalubong yung pinag-uutangan, hindi nakikita. Biglang nabubulag. Di wala siya nakikita. Kasalubong niya kasi yung pinag-uutangan niya. Di ba? Ayan, walang pera, nakaka-stress, etc. Si Judith din, nakaka-stress si Judith. Nandiyan na naman si Judith, kumakatok. Judith ng Meralco, Judith ng, ng tubig, lahat na. Diba? Kaya sikat na sikat si Judith eh. Nakaka-cause ng stress talaga yan. Ano po? Ayan, so, kaya po talagang, ang malupit nga po noon, wala lang ang pera. Di ba? Di ba po? Nagkakasakit pa. Kasi isa po sa dahilan ng sakit natin, stress po talaga. Okay? So, ito po. Sabi nga dito, no? So many people spend their health gaining wealth and they have to spend their wealth to regain their health. Totoo yun. Trabaho ng trabaho ng trabaho, nakaipon ng pera, yung naipon ng pera, minsan kulang pa yan pampagamot sa iyo. O, di ba? Ito po galaw-galaw tayo Bakit ka mo? One person die of stroke every 9 minutes. 9 minutes So wag na wag kang mawawala sa Zoom dito Kasi 9 minutes may stroke daw. Naku po, wag naman sana. Knock on wood. One person die of stroke every 9 minutes. 276 Filipinos die of heart disease every day. 9 people are diagnosed with cancer every hour. 61 people die of diabetes every day. And 5 people die of respiratory disease every hour. Nakakalungkot pero totoo yan. Kaya galaw-galaw baka mawala sa Zoom. Ayan, ano mangyayari? Yan po ay according sa Department of Health at sa World Health Organization. Ano po? Wala pa yung COVID dyan. Idagdag mo pa yung COVID ngayon. Pero huwag kayong mag-alala, may solusyon tayo dyan. No? Good news. Kaya nga po kailangan natin ng supplement ngayon. Sabi po dito, lahat pala ng mga sakit na yan ay preventable. Kayang maiwasan, kayang labanan. Only, sabi niya, nakalagay dyan, only if we take good care of our body. Okay? Ang problema nga lang, unfortunately, the food that we eat nowadays is not enough to supply the needs of our body. Our body can protect and heal itself only if we take good care of it and nourish it well. Sa madaling sabi, kaya pala maraming tao nagkakasakit talaga ay yung atin kasing pinapakain sa katawan natin, di ba? The food of our body, hindi talaga healthy. Kaya tuloy nagkakasakit tayo. Alright? So, anong kailangan natin gawin? Food supplement. Supply the right food. Kaya pala, okay, disclaimer po hindi po ito gamot. No? Kaya nga may nakalagay po dyan, no approved therapeutic claims. Kasi nga po, hindi siya gamot. Pero to personal ko to disclaimer lang po, personal ko po itong testimony. Ako personal ko masasabi po na mabisa pa to sa gamot. Bakit ka mo? Ang gamot kasi may side effect. Marami tayong nakilala po ng ganon, gumaling sa ganitong sakit, nagkasakit naman yung kanyang kidney, yung kanyang atay, mayroong mga naapektuhan dahil sa ininom na gamot. At alam niyo ba, isa sa dahilan ng pagkamatay ng isang pasyente dahil din sa gamot na iniinom niya. So ito, kaya ito ako personal ko po sasabihin, ito po hindi gamot, pero masasabi kong mas mabisa pa ito sa gamot. Kasi number one, wala nga siyang side effect. Okay? All organic yung pinapasok mo sa katawan mo. Dahil organic naman talaga tayo ang katawan natin Hindi naman tayo artificial body. Yan. So meron naman pong scientific backup to, no? May study po naman tungkol sa barley. Sabi nga po ni Dr. Hagiwara, isa po siyang pharmacologist, scientist, no? Sabi niya po dito, barley is recognized by science as the most nutritious of all plant foods containing a broad spectrum of essential vitamins, minerals, amino acids, enzymes, plus chlorophyll, phytonutrients, and phytochemicals that our bodies require for the proper functioning of organs and immune system. Wow, parang ano lang ako, parang reporter lang Ganun po daw. Ang kailangan lang natin, barley, for the proper functioning of organs and immune system. That's it. Sa Tagalog, nasa barley na ang lahat. Di ba? Ganun lang siya. 68 in 1 po yan, yung barley po natin. Okay? Kaya naman nung unang panahon, hindi pa po ginagawa yung mga tatay, nanay, lola at lola natin alam mo yun, may barley na. Panahon pa na sa Bible. Tignan niyo po,
Deuteronomy 8:7-9, for the Lord God is bringing you into a good land full of wheat and barley, milk and honey, in which you will lack nothing. Imagine mo, kaya pala nung unang panahon po, ang buhay ng tao pahabaan. Ngayon, paiklian. Magkaiba, di ba? Dati, 100 years pataas, normal lang yan. Dito, hindi. Di ba? Ngayon, sa panahon natin, pag nag 100 years old ka, makakasama ka pa sa ano eh, sa mga Guinness World Record eh, no? Na ikaw ang pinakamatanda na. Di ba? Kasi nga po, ang mortality rate ngayon, 60 to 70 na lang. Maikli na lang talaga buhay ng tao. Ang nakakalungkot nga ho, yung iba, hindi nga nakakatungtong ng 60 eh. Yung iba, 40 plus, 30 plus, 20 plus, kahit nga teenager na ngayon, di ba? Nakakalungkot lang. But that's the reality, no? Okay. Ang immune system po natin ang tinutulungan ng barley para ma-strengthen talaga po yung immune system. Kasi ang immune system, siya yung parang doktor natin sa ating katawan. May sariling doktor, ganun tayo ka-love ni God, no? Perfect creation niya kasi ang human eh, tayong mga tao. Na ginawa niya yung katawan natin na kaya mag-self-healing na tinatawag. Kaya nung unang panahon, hindi naman uso doktor eh. Ngayon lang naman uso yung mga gamot-gamot doktor na yan, eh, hospital, ngayon lang uso yan eh. Di ba? So ito, i-detox niya po yung body natin. Okay? Kasi marami sa atin, kain ng kain, walang pakialam kung kailan dapat dumumi. Alam niyo mo ba ang pagdumi natin? Sino po dito dumudumi ng once a day? Di ba? Twice a day. O yung iba naman, once a week. Yung iba, once a month. Yung iba, every birthday, dumudumi. Doon lang sila nadumi. Wow, birthday ko na naman. Thank you, Lord. Madudumi ako. Once a year lang. Patay na. Di ba? Alam niyo po kasi, letter T yan. Letter T, matindi yan. O, sa English ay toxin. Ha? Huwag na sa Tagalog. Yan po ay toxin. Lason na sa katawan mo yan. Kaya kailangan ilabas mo yan. Ang proper po na pag-detox ng body natin, yung bowel movements dapat na regular, 2 to 3 times a day. Okay? Eh tayo minsan, maghapong kumain, bukas pa dudumi. Di ba? Oh, constipation na po yun. Ganun po yun, no? Isa po sa pag-uugatan ng sakit din po yun. And i-alkaline niya po yung katawan natin. Okay? Kasi ang alkaline body po ay napaka-healthy. Kasi kapag yung body mo acidic, ayan, prone ka sa mga sakit. Okay? So kaya po ito, gagawin niyang alkaline yung body natin. Alright, so ito po yung living testimony natin si Miss Maritone Fernandez. Nasabi nga po niya dyan, na-diagnose siya with breast cancer at hindi niya daw sinunod ang doktor niya. Naging matigas ang ulo niya. Sabi niya, buti na lang matigas ulo ko. Kasi ayaw ng doktor niya na uminom siya ng kahit ano. Okay? Eh siya, tinaningan ba naman siya ng doktor? Ikaw ba naman taningan ng doktor? Only 5 years ka na lang. Ganyan. So, ang ginawa niya po, nag-research, ano yung pwede kong inumin para ma-prolong yung lifespan ko. Ayun, doon niya po natagpuan yung barley. Ang dami palang barley. Saan mo matatagpuan yung pinakamagandang barley? Yun. Australian barley po yung nainom niya. So, ito po, 19 years. Actually, hindi lang 19 years, 20 plus years na po siya ngayong cancer-free. Alright, yan po si Miss Maritone Fernandez. So, panoorin po natin kung saan galing ang barley po natin. No? Alright, i-play ko lang po. I am Maritone Fernandez, and we are in the middle of a barley field here in Swan Hill, Australia. We are giving you the world's best, and this is why I've come all the way to Australia, to show that this is where it comes from. You can't get any better than this. It's more than I ever imagined it would be. It's cold. Well, we think we have the best barley in the world because of our clean irrigation water. Water comes from Murray River, which is a freshwater river. All our drinking water comes from Murray River too. One of 3 factors also is this organic property was a dairy farm before we started growing our certified crops here. So it's full of nutrients, and also the climate is perfect for growing winter cereals. Clean, green, certified organic. When you get to the processing plant itself, the barley smell is so intoxicating. It smells so clean and so fresh, and you can really tell that it just got harvested. And if anything, it feels so healthy. It smells healthy. It takes up to 3 years to have the farm certified organic. That's going away from conventional farming practices that require nasty herbicides and pesticides.
We're certified with NASA, which is one of the Australian certifications for organics. It's quite an intense process. A lot of people say that they have organic products, but actually what they don't understand is how stringent the tests are. They get spot checked. So at any given time, NASA can come over here and pick up barley from their fields, and if they don't pass, their license gets taken away, which means no pesticides, no chemicals, none of that stuff goes into this land. From the time it's grown, all the way up until packing the barley powder and shipping it to us in the Philippines, no chemicals ever touches it. Nutri-Green Australia is actually the only organic barley farm in the whole of Australia. And I am truly proud to say that we are now the sole distributor in the Philippines for Nutri-Green barley. IAM Worldwide gets its barley grass powders from Herbal, which sources them from us at Nutri-Green, so you're guaranteed the best barley grass powders in the world. Alright guys. Yan ang sabi, no? Tayo daw po ay guaranteed that we have the best barley in the world. Yan po si Miss Maritoni, no? So sa isa sa mga events po ng company, nakakasama po natin yan dati pa. At siya po ay talagang bakas sa kanyang itsura na para namang hindi nagka-cancer tong tao na to. Ganun po yun. At wala po siyang ibang ininom kundi amazing barley lang po natin. In fact, siya po ang supplier ng barley natin. Okay? Ganun po katindi. Partner siya mismo ng company. She is our product provider. Ang IAM Worldwide is the marketing company at ang ating product provider si Miss Maritoni. Ganun po yung partnership natin sa kanya, no? So talaga po namang sobrang sikat yung barley po dahil napakaraming natutulungan, napakarami talagang testimonies, no? So kaya po naman we are really so blessed with this. Okay? And ito po naman, we are also proud na talaga pong mayroon pong mas matinding testimony. Si Miss Maritoni po ay stage 2, yung kanyang breast cancer. Ito po ay stage 4 breast cancer. Siya po ay family friend po namin, si Ate Genevieve Capulso from Canada. 2019 po siya na-diagnose ng breast cancer na stage 4 in one of the biggest hospitals in Canada. So sinabihan siya ng doktor na talagang kumbaga critical yung kanyang stage, no? Kaya nga stage 4 na. Ang kasunod kasi niyan, kukunin ka na ni Lord after ng stage 4. So walang stage 5 ha. Ang stage 4, yun na yung pinakalas. Pag stage 5, ayun na, babay na. So, pero awa ng Diyos po, yung kanya pong oncologist, yung doktor niya po, pinayagan po siyang uminom ng barley. Kasi iniisip niya, terminal stage na to, so I need to ask the doctor kung pwede niyang inumin yung barley. Kumbaga sa pwede pa ba na to, sobrang stage 4 na to pwede ko pa bang mahahabol pa ba, parang gano'n, no? Awa ng Diyos, so pumayag po yung kanyang oncologist. Sabi ng oncologist na, okay, organic lang naman yan, ano may gano'n, wala namang masama, organic, 100% organic. Yun, ininom niya po yung barley, naku po, ngayon po, isa na po siya sa leader namin sa Canada. Okay? Isa po siya sa mga Sapphire Elite Executive pa namin sa Canada ngayon. Napaka-active po niya. Dating walang buhok, ngayon, mahaba na ulit ang buhok niya ni Auntie Ave. So, nakaka-bless talaga po dahil nga we are really helping a lot of people, no? And ito po, yung Barley Queen din natin po sa Sweden naman, si Mentor Marquisa Barbon. Siya din po ganon, breast cancer din po siya. Tapos nakatulong po yung ating amazing barley na ngayon po ay back to work na ulit po siya. Ang malupit po niyan, ang latest share niya kasi po sa amin, sabi niya, matagal kasi nawalan siya ng menstruation. Isa kasi sa magiging side effect ng chemotherapy, yung period, gano'n, no? Menstrual period sa mga babae. Kaya nga si Miss Maritoni, sinabihan din siya ng doktor niya dati na hindi ka na magkakaanak. O, di ba? Gusto niya pa magkaanak. Sabi ng doktor, hindi ka na magkakaanak. Kasi nga naapektuhan yun ng chemotherapy. Ayun, nagkaanak ulit si Miss Maritoni. Nagulat nga doktor niya, no? So ito, ganun din. Hindi na siya nakakaroon ng menstruation. Pero since talagang barley lang siya, wala siyang ibang ininom barley, ngayon po, bumalik na yung menstruation niya. So, may pag-asa pa ulit siya magkaanak, si Ate Marquisa. Yan, nakakatuwa, no? Ayan. Tapos ito po, yung ating po mga
ambassadors ng barley po natin, of course, si Mr. Piolo Pascual and Mr. Terence Romeo. By the way, shout out sa ating 140 million participants. Dumami tayo. Congratulations, no? Dami natin. And ito po, yung iniinom din ni Idol Rafi Tulfo. Yan po itong ating amazing barley po na lagi niya po mini-mention din po yan sa kanyang mga programa sa TV and radio, no? Na talaga naman pong mayroon din siyang sariling kwento tungkol sa ating amazing barley. Kasi nga po siya, diabetic po siya eh. So sa tulong po ng amazing barley, ayun, di ba? Nakakatulong sa kanyang diabetes, yung sakit, yung barley po natin. At ito po ay pwede sa mga bata, no? Pwede sa bata, sa isip bata, pwede po feeling bata, pwede po. Well, ito po kasi yung ito po yung dalawang anak ko, ito yung panganay ko 7 years old, ito naman 2 years old po. Na halimbawa siyempre sa mga bata, hindi nila magustuhan yung lasa. Kasi para sa mga hindi pa nakakatry ng barley po, no, para siyang matcha tea. Ano ba yung matcha? Yung matcha parang lasang barley. Yung barley parang matcha, pati yung matcha tea hindi pa natitikman. So wala talagang idea. Basta yon, lasang damo. Kasi nga barley grass eh. Lasang damo talaga siya. Pero ang gawin niyo po, ako kasi ang gusto ko sa kanya yung yung may ice. Masarap siya na may yelo. Yan. So yon. Anyway, yung sa anak ko po, iniinom po nila yan, may kasamang Dutch Mill o kaya Yakult. Pwede po yon, halo nyo po doon. Naku, gustong-gusto po nila. At wala po itong overdoses. No? Minsan kasi yung itong bunso kong anak, 2 years old, minsan po 2 to 3 times a day. Oh, parang na-addict na siya. Awa naman ng Diyos, talagang napakalakas po ng pangangatawan. Napaka-healthy. Wala po silang ibang vitamins na iniinom. Barley lang po siya. At saka po, itong barley po natin, siya yung tinatawag na the only supplement from 0 to old age. Okay? Kaya nga siya ang tawag sa kanya King of all herbal. Siya po yung pinakamaganda sa lahat ng magagandang herbal. Lahat naman kasi magaganda, pero siya pinakamaganda. Imagine mo, from 0 to old age, paano po nangyari na 0? Ibig sabihin, kahit fetus pa lang, nagbabarley na. Ha? Paano po nangyari yun? Yun, magandang tanong yan. Fetus, nagbabarley na. Ibig sabihin po, yung kanyang mommy, yan. Yung mga pregnant women, yung mga momshies dyan na pregnant, yung baby nyo po, nasa sinapupunan nyo pa, pwede nyo nang pagbarlihin po yan. Kasi po, yung wife ko, before pregnancy, during pregnancy, after pregnancy, barley lang po ang iniinom niya. Wala po siyang ibang vitamins. Di ba? Kaya ang cute ng mga anak namin, ang healthy pa. Di ba? Ayan. So yan po, amazing barley. And of course, may choco barley po tayo. Kumbaga, sa halip na pinapainom nyo po ng mga Ilo o Altin, di ba? Ito na lang. Yung Ilo at Ovaltine na yan, puro sugar lang yan. Ito po, very, very healthy. Alright? So, ito po. Cheers. Kape tayo. Ang kape ni Yorme. Ayan, kape tayo, kape. Kaya lang, wag nyo na hong ipagkumpara kung sino mas pogi dyan sa dalawa, ha? Sino pong mas pogi dyan sa dalawa? Wag na. Baka mahabang debate ho yan. Yan si Yorme, ha? Paborito niyang kape, ang ating kape. Amazing coffee, ang kape ni Yorme. Iba't ibang variants po yan, Halimbawa, ikaw si Mrs. Talagang napakatagal mo nang hindi ka masaya sa gabi. Okay? Kasi minsan, first round na nga lang, hindi pa kaya ni Mr. mo. Matagal nang nagretiro ang barangay captain ni Mr. Pwede niyo pong painumin ng Tongkat Ali Coffee. Yan. Nako po, pag pinainom niyo po ng Tongkat Ali Coffee ang Mr. mo, ikaw ngayon ang susurrender. Kaya kang i-knock out ng Mr. mo na yan. Kahit mga 3 rounds pa. Tawan-tawa si ate. Ayan, itawan nyo lang po yan, Kasi pag hindi mo kasi nilabas yan, sa iba lalabas. Babaho ang paligid. Kaya itatawa mo lang talaga siya. Para naman sa mga misis, habang nagkakape ng Tongkat Ali si Mr., dapat kayo po ay uminom naman ng glutathione coffee. Ayan. Pampagandang kape. Di ba sikat na sikat ang gluta, pampaganda, no? Ang gluta ngayon, nilagay na rin sa kape para si Mr. at si Mrs. mag-cheers yan. Bago yan sila magsiping sa gabi, mag-cheers. Honey, cheers tayo. Isang Tongkat Ali, isang gluta coffee. Wow, napakasarap ng gabi ninyo. Pagka mga ganyang usapan talaga, buhay na buhay. Meron din tayong latte and mocha. Ang sarap niyan. Nako, ang maganda na to, kahit na napaparami na yung kape mo, kasi minsan po ako, 4, talaga as in, adik ako sa kape. Pero, hindi nagpapalpitate yung heart mo. Yun ang maganda sa kanya. Kasi naranasan ko dati, yung mga normal coffee lang, mga 3-in-1, ganyan-ganyan.
Parang nagpapalpitate yung heart ko kapag ka nasusobrahan. Pero ito hindi. At saka, halimbawa, acidic ka. Okay lang kahit acidic kasi alkaline naman ito eh. Ang alkaline ho kasi nakakatulong pa ito sa mga acidic person. Ayan. Dahil nga alkaline po siya, nakaka-neutralize po siya ng acid ng katawan natin. Okay? So ito naman, yung mga gusto magpapayat na hindi talaga pumayat-payat, ito, subukan nyo po ito. Amazing yung Garcinia Cambodia po natin na ultimo si Miss Jessie Mendiola, may testimony po siya sa ating pong, kasi siya po ay nagkaroon din ng nag-gain weight po yan eh. Nakatulong po yung ating Garcinia po sa kanya. Mga nasa 22 pounds yung nawala sa kanya nung kanyang ininom po ito in just a matter of 3 weeks, parang gano'n, no? So ito po ay before meal, no? 30 minutes or 45 minutes before meal, up to 3 times a day. Ang kagandahan na to, kahit walang diet, kahit walang exercise, basta isabay niya lang. Kasi po ito, naturally nagbe-burn ng fats, sinusuppress niya yung appetite mo, yung gana mo sa pagkain, pati po yung iyong happy hormones, itinataas niya. So yung mga taong pinagkakautangan mo na asar na sa iyo, painumin mo ng Garcinia Cambodia para sumaya sila. Baka makalimutan pa nila yung utang mo, sabay ganun eh. Ayan, so Garcinia Cambodia lang po ipainom niyo sa kanila. At ito po, yung ating grand winner ng 60-day challenge. Imagine nyo, 50.2 pounds in just 2 months. Saan ka pa, di ba? Ang laki na wala sa kanya. Okay, ito naman ho yung mga organic skincare natin. From Japan naman ho ito. Yung awesome products natin for the face and body. May soap po tayo, meron tayong facial cream and body cream. All organic din ho yan. Yan po ay may anti-aging effect po yan at mga instant whitening effect. Na all organic po siya, no? And also, meron din po tayong acai berry extract with collagen and Bacopa monnieri. Sabi nga ni Miss Liza, be intelligently beautiful. Alright? Disclaimer lang din ho. Hindi ko sinabi magiging kamukha nyo si Liza, ha? Huwag masyadong ambisyosa dyan. Pero, gaganda ho ang inyong skin. Yan, puputi, babata, ha? Pero wag nyo pong sisihin pag hindi nyo naging kamukha si Liza Soberano, no? Pwede naman feeling Liza lang. Yon, ha? So, yan po ang ating amazing acai berry. At saka, tingnan nyo, punta po kayo sa page ng I Am Worldwide ngayon. Kung ikaw po ay mahilig mag-TikTok, kaway-kaway sa mga TikTokers po dyan, naku po, may chance ka pang manalo ng 30 to 50,000 pesos. Nag-TikTok ka lang, ha? Tapos bumili ka ng isang box ng acai berry, yan, di ba? Yan, puntahan niyo po yung page ng I Am, no? Nandun po yung mechanics. Yan po ang ating iniinom. Yan po, yung Garcinia, acai berry, and barley. And ito po itsura ng bahay po namin. Mukha na pong bodega yan, no? Yung aming living room. Talagang bodega na ang datingan. Ayan po. Kasi nga po, business is booming. Yan po yung mga shipping natin, locally and abroad. Talaga po namang kahit may pandemic talaga ho, hindi mapipigilan ang paglakas na negosyo natin. Kaya po, we are really so blessed. Kaya kung ikaw naimbitahan ka sa I Am Worldwide, ako napaka-bless mo po. Dahil nga, ito yung negosyong nagbo-boom habang yung iba nawawala, di ba? Ito yung nagbo-boom. Kasi nga, nagpo-provide tayo ng panlaban sa COVID, di ba? Yung barley, panlaban sa COVID yan eh. So ito na yung pinagdadasal mo, yung opportunity, no? Ito na po yun. So huwag kang kukurap. Huwag kang hinga, huwag naman hinga. Huwag lang kukurap. Huminga ka, ha? Baka magyari. So ito na, 5 simple steps lang po. Paano kumita sa I Am, okay? First, bumili ka ng product, gabitin mo, magkwento ka, aralin mo negosyo at kikita ka. Ganun lang kasimple. Bili ka product, gamitin mo, kwento ka. Kasi nga ikaw, kwento ka ng kwento minsan, wala namang kwenta-kwento mo eh, di ba po? At least ito, may kwenta na. Di ba? Yun lang. Kukwento mo lang to. Natural po. Kasi dito, pag nasubukan mo yung product natin, hindi ka napipilitin. Kusa kang mag-share. Ganun yun. Kaya subukan mo talaga siya, no? Alright. So, ano po yung mga benefits mo pag sumali ka sa I Am? 100% bawi na kagad yung pinuhunan mo kasi nga products yung nakuha mo po, no? Lifetime discount up to 50%. Oh, nakikagad ng discount kasi may ibang company 20-25% lang. Dito po 50% kagad. Lifetime membership benefits. Walang renewal. May mga company kasi every year mag-renew ka. Dito walang gano'n, no? Free online tracking account. Monitor mo account mo online. 24/7 yan. Free world-class training, mentorship, coaching. Ito po ang pinaka-importante sa ganitong negosyo. Sa pagninegosyo kahit sa traditional, no? Pinaka-importante yan, yung training, mentorship, coaching. Yan ang pinaka-importante. Dito po, libre lang yan. Sa iba po, magbabayad ka. Ang laki ng babayaran mo sa ganyan. Yung mga mentorship or coaching sa business. Dito po, libre lang po yan. Free marketing, folder flyers, brochures, lifestyle incentives, travel, car, housing lot, and condo. Lahat po ng yan, pwede mo kumuha ng free lang po. No? Prosperity Program, 30 Ways of Earning. Ito nga po yung i-discuss later on. Pandemic-proof business. Kasi nga kahit may pandemic, nagbo-boom yung negosyo natin at proven and tested na po yung sistema ng I Am Worldwide. Okay, so
Umpisahan po natin sa pinakamataas na package. That is $4,000 US dollars. That's 198,800 pesos. Wag ho kayong magko-collapse ha. Yan po ay usapang negosyo tayo. Okay? Usapang negosyo sa totoo lang, 198, maliit pa yan. Oh, sa totoo lang. May kaibigan ako na computer shop, 300,000 po ang ginastos niya. Nag-pandemic, lugi na. Hindi niya kayang mabawi yun. 300,000 yung nilabas niyang puhunan. Samantalang ito, 198,800 mo, magiging healthy pa ang buong pamilya. Kasi siyempre marami kayong barley niyan. Okay? 198,800. Best investment ay investment sa kalusugan mo. Alright? At siya po ang isa sa mga best seller natin. Bakit kamo? Kasi nga po, di ba 50% discount na? Okay? Dahil member ka na. On top of your 50% discount, may voucher ka pa na buy one take one. So madaling sabi, 50% discount na tapos buy one take one pa. Yes, you heard me right. That's for Jade package. Kaya siya po ay isa sa pinaka-best sellers natin. Okay, maganda, meron din po naman tayong ibang option. No? Meron tayong platinum package, 112,000. Meron tayong gold package, 44,800. Meron tayong silver, 16,800. Alright? Baka naman sabihin mo, Sam, kasi pati yung silver na yan, wala pa rin akong pera eh. Di ba? Naku po, kung ikaw po yung tao na wala kang 16,800 ngayon, mas kailangan mo talagang gawin ang negosyong ito. Para next time, hindi mo na problema yung walang pera. Ilang taon na bang problema natin ng walang pera, di ba? Yun lang po. So kaya kailangan gawa-gawa din ng paraan, di ba po? Okay. So ito na. Retailing po, unang-una. Dahil nga po may 50% discount tayo, magkano ba ang barley? 1,000 po, 500 na lang po dahil discounting nga po. At 500 po yung profit natin. Okay? Ito na po yung Acai Berry natin, 1,400 yan, 700 po dahil nga discounted na. So 700 po yung profit. So imagine nyo po, 100% profit mo. Diyan pa lang po, ang dami ng kumikita dyan. May kilala ko dito sa Ayam Worldwide, yung barley pa lang po mahina sa kanya ang 20 bucks sa isang araw. Grabe no? 20 boxes, edi ilan, magkano kagad ang kita nun? Sa 10 box pa nga lang, 5,000 na. So ibig sabihin, 10,000 isang araw, benta-benta pa lang. Oh, totoo po. Meron din naman sa amin, isang box isang araw. Walang problema doon. Kasi ikaw naman yan eh. Di ba? Kahit ilang box naman mabenta mo eh. Ibig sabihin lang, sa benta-benta pa lang po ng product, ang dami na ng kumikita. Okay? So pag-usapan po natin yung prosperity program ng company. Ito po yan. Sabi po dito, share more and earn more. Anong gagawin? Share more. Mag-invite ka lang, magkwento ka lang. Uy, Mari, grabe oh. Naka-attend ako ng webinar ng I Am Worldwide. Ang ganda-ganda pala nun. Yun pala si Idol Rafi, nandun pala. Wow, grabe, Mari. At saka, Mari, grabe. Naka-attend ako. Ang gwapo ng speaker, Mari. Kinikilig ako. May ganun pa, no? Tapos, yung kumari mo, parang ewan. Di ba? Naluloka na sa'yo. Hoy, Mari, ano ba nangyari sa'yo? Parang nababaliw ka dyan. Ano nangyari sa'yo? Hindi ko nga kaya ma-explain, Mari eh. Pero kung gusto mo, attend ka na ng webinar. Attend ka na lang. May regular webinar kasi. Ganun lang. Hindi mo kailangan magpaliwanag. I-invite mo lang dito. Ipa-attend mo lang dito. Naku po, ang gagaling ng mga speaker ng I Am Worldwide. Naku po. Invite mo lang dito po. Tapos, ito yung mangyari. Di ngayon, nandyan na siya. Nasa Zoom natin ngayon. Tinan mo, ilan ba tayo? Ang dami natin. Kanina, nasa 80 lang tayo. Ngayon, 140 plus millions na tayo. Dami. In-invite mo lang dyan, nakaupo lang dyan, tumatawa nga lang doon siya, nag-i-enjoy lang natin, sinisiko-siko niya katabi niya kahit wala siyang katabi. Di ba? Nag-i-enjoy din siya. Tignan mo. Ngayon, yung in-invite mo, nagustuhan, bumili po siya ng package na Jade. Di ba ikaw ang nag-invite? Pero ikaw ba nagpaliwanag? Hindi. Pero the company will give you 20,000. Wow. Saan ka nakakita ng ganyan, no? 20,000. Halimbawa, platinum 9,000. Gold naman 3,500. Silver 1,500. Depende po kung anong package po, no? Saan ka makakita ng ganun? Nag-invite ka lang, may ganyan ka na. Unlimited ho yan, no? Mas marami, mas maganda syempre. Kaya nga share more and earn more. Alright? Hindi lang yan po. Hindi lang po yan. Ito pa. Pakitype nyo nga po dyan, 5, para po matandaan natin. Sa dami nating pinagsasabi dito, baka makalimutan po. No? Para matandaan nyo po, i-type nyo po ang number 5. Ayan, para matandaan nyo po. Huwag nyo na lang hundog-tungan ng 5552 na. Ayan, 5 lang po. Ayan. Okay. Sabi dito, bigyan mo ako ng 5 referral, sabi ng company, and the company will give me 5 commission. Ano po yun? 2 grupo lang po dito. Napakasimpleng-simple lang po. Left at right lang po. Kung ikaw mismo hindi mo alam ang left at right mo, naku po, medyo mahirapan tayo dyan, ha? Pero siguro naman, kahit bata, kahit elementary, di ba? Kahit mga primary pupils ay alam nila ang kanilang left at right. Ganun lang po ang gagawin natin. Left at right, left at right, left at right. Ganun lang po. Lahat ng invite mo po, left at right lang po sila. Ganito siya, Tapos company will give you 1,500 each.
1515151515. Oh, one account lang tayo, no? Ibig sabihin lahat ng referrals mo under na sila ng first 2 referrals mo. Kaya napakaswerte po ng bawat isa dito kasi automatic nalalagyan sila ng mga tao under them. Yun ang kagandahan ng I Am Worldwide. Very, very unique system. Pag pumasok ka, ang tendency, mayroong mailalagay sa iyo kahit wala ka pang referrals. So, di ba ang ganda? Ito yan. So, 7.5 na yan. Ngayon, sa iba, maghintay ka ng Pasko para may bonus. Dito hindi. Oh, may bonus ka 1,000 additional bonus. Oh, 9.5 na yan. At dahil nakakompleto ka nga ng 5, meron ka pang 15,000, give me 5 bonus. Ang total na yan, 24,500. Yan po ay walang time frame. Kahit kailan nyo po makompleto ang 5. Isang araw, isang linggo, isang buwan, kahit isang taon pa yan. Walang problema po. No time frame po yan. At unlimited po yan. Kahit paulit-ulitin mo siya, hindi magsasawa po ang company bigyan ka ng unlimited 24,500. Alright? Next po naman, ito. Just for you. Pakitype nyo nga po ang 4. Sige po, para matandaan nyo po itong just for you na to. Please type number 4. Alright, thank you po sa pagtatype ng 4. Ito po yan. Itong just for you, para po ito sa gold, platinum, and jade. Ito po yan. 4 lang naman ho dito. Kanina 5, dito 4 lang. Kaya dito po, napakasimple lang yung negosyo, di ba? Pag pumasok ka sa ganitong negosyo, ang laman ng utak mo, 2 numero lang. Isang 5, isang 4, isang 5, isang 4. Ganun lang. Okay? Ito siya, oh. 4. 3,5, 3,5, 3,5. Bakit mas malaki? Kasi mas malaki yung package. Kaya mas malaki yung referral mo. Di ba? Sa iba kasing company, sa malaki sa maliit, parehas lang ang referral. Sa I Am Worldwide, iba. Mas malaki yung package mo, mas malaki referral mo. Ha? Eto pa, mas malaki din ang iyong pairing bonus or yung sales match. 3,000, 3,000. So, dyan pa lang po, 20,000 na yan. Okay? Ngayon po, ang bonus mo dito, syempre, mas malaki din. 40,000 naman yan. Alright? 60,000 na yan. No time frame at unlimited din po yan. Grabe, no? Ano pa? Platinum naman, mas malaki din po. Ito po, 9,000, 9,000, 9,000. So, 36,000 kaagad po yan. Plus, ito pa po, 8,000, 8,000, 16,000 po yan. 52,000 na. At ang bonus nyo po dito, 100,000 kaagad. Magkano na yan? 152,000. Grabe, 4 na referral, may 152,000 na. No time frame din po at unlimited po. At ito po ang pinakamaganda sa lahat. Jade. 20,000 kagad po, 20, 20, 20, 20, 4 na 20 kagad. Magkano kagad? 80 mil na kagad po. Tinan nyo. May bonus ka pang 10,000, 10,000. So 20,000, magkano na lahat? 100,000. Ito po ang malupit dito. Dahil naka-4 po kayo, ang bonus nyo po ay 200,000 just for you bonus. Grabe. Magkano na yan? 300,000 po yan. Wala din pong time frame at unlimited. Sasabihin mo sa akin, Sam, kasi meron akong pera. Meron akong 200,000. So, sakto pala dyan sa Jade. Kaya lang, parang ano kasi, yun na lang kasi ang pera ko nasa bangko, 200,000. Patulugin ko na lang doon para safe. Okay. I'm gonna share with you guys a short literacy about finances, no? Kasi ganito po, no? There are some experts na nagsasabi ganito, no? Pag ikaw daw po ay saver, you are a loser. If you are just a saver, you are a loser. Paano nangyari yun? Nagsasave ka na pero nagiging loser ka pa at the end. Ganito siya kasimple. Naalala niyo po ba nung araw ako kasi personally, nung elementary po ako, nakakabili ako ng isang malaking pandesal, 50 centavos. Alam niyo po yung pandesal? Yung pandesal po kasi isang tinapay po yan, nasikat po yan sa mga Pilipino. Talagang dinescribe pa eh. Yung pandesal po. Ngayon po, nakakabili akong pandesal, maliit na piraso, 5 piso na. Paano nangyari yun? Samantalang dati malaking pandesal, 50 centavos, ngayon 5 piso na. Tama? Ang ibig po sabihin kasi noon, yung value po ng pera as time goes by, bumababa. Depreciation kung tawagin. Okay? Bumababa yung value niya. Pumunta ka ngayon, mamalengke ka, o kaya mag-grocery ka po, ang dala mo 1,000. Wala ka na halos mapamili niya sa 1,000 mo. Pero dati, 10 to 20 years ago, mamili ka 1,000, marami ka pang mapapamili. Ang ibig ko nga po sabihin, yung value nga po kasi ng pera, bumababa na mo. So, sabi, sige, may pera ka ngayon, 200,000 na sa bangko, tinatabi mo, ayaw mo ngayong i-invest sa magandang negosyo, no? Sige, patulugin mo lang dyan. Ang kumikita dyan, bangko. Makita tayo 10 years or even 20 years, hindi yan magiging 300,000, promise. Halimbawa, ganito na lang. Sabihin natin, after 10 years, maging 300,000 yung 200,000 mo ngayon sa bangko. Makita ko tayo. Dodoblihin ko po. Basta makita tayo after 10 years po, makita tayo. I dare you po, Makita tayo. Pag naging 300,000 po yung 200,000 mo sa bangko after 10 years, dodoblihin ko yan. Gagawin ko 600,000 yan.
Pero hindi mangyayari po yun. Promise. Kasi magkano lang ang interest ni bangko sa'yo? 1%? Less than 1%? O kahit sabihin mo 2% eh. Tapos may tax pa, yari na. Kaya pansinin mo, ang bangko ang yaman-yaman. Pero yung mga depositor yun, pinapatulog lang yung pera doon. Pero yung bangko, bakit kaya ang bangko, yung mayaman ang yung mayaman? Kasi yung nadideposit sa kanilang pera, yun ang ginagamit nila sa negosyo na pinapalago nila yung pera. Dahil nga maraming tao, walang alam. Di ba? Pag nakakaipon, itatabi lang. Pinapatulog lang. Di ba? So anyway, best investment po is investing on your health. Ito po yun. Ang maganda po na to, kahit sabihin natin sa loob ng 1 taon, doon ka naka-refer ng 4. Okay? Di ba nga unlimited or no time frame? Sa 1 taon, doon ka lang nakakompleto ng 4. Okay lang, 300,000 pa rin yun. Oh? After another year, next year po ulit naka-refer ka ng 4. Ano mangyari? May 300,000 ka na naman. Naglabas ka ba ulit ng kapital? Hindi na. Di ba ang ganda? Paano po sumasali sa akin, halimbawa, every birthday ko, pinagbibigyan ako. Okay lang. Every birthday mo, hoy friend, birthday mo naman, sige na nga, sasali ako dyan. Wala yata sumasali sa'yo. Birthday mo naman, sige, pagbigyan ta. O, sa loob ng 4 na taon, nag-just for you ka. Wala kasing time frame, di ba? Panalo ka pa rin kumpara sa pera mo nakatulog lang sa bangko. O, ibig sabihin, after 4 years ka, naka-4 ka na, meron ka ng 300,000. Okay? So ito po, ang comparison po natin sa iba, no? Bakit tinatawag na champion of compensation yung IAM? Kasi nga po dito, yung 4 na referral mo, 300,000 na. Sa iba po kasi, ang kikitain pa lang, 40 to 64,000. Okay? At ang dami-daming account pa nun. Dito po isa lang. May flash out pa sa iba, dito wala. Ang flash out po kasi yung na-zero yung points mo, dito po walang ganon. Alright? At marami po tayong lifestyle incentives, no? Pwede ka po dito makakuha ng mga ganyan na free lang po siya. Okay? At ito po, ito kakatapos lang nung atin pong Apple incentive, no? Sa team po namin last year, no, yung Apple incentive, yun po yung mga nakakuha sa team namin. Mayroong iWatch, iPad, kami naman po. Yung gamit ko ngayong MacBook Pro, ito po ay free po ito. Incentive po ito ng company last year. Ang sarap, di ba? Tapos po, this year, pinag-isipan namin mabuti ng wife ko kung laptop ba ulit o iPhone Pro Max naman, di ba? So ang ginawa po namin, nag-isip-isip kami, sabi namin, iPhone na lang. Kasi alam niyo po ba, ang presyo pala ng iPhone 12 Pro Max na yan, nasa 3,000 or 4,000 na lang, MacBook na rin. Ganun kamahal pala ang iPhone 12 Pro Max na yan. Kaya po, yan po yung hinit namin. Ayan, yung pong, ang sarap no? Libre lang. Ayan. Tapos eto po, nakalagay dyan, ito kasi dati kong income po ito sa trabaho sa Singapore. 1 buwan. Dito po, 4 days passive income or less than 1 week. Pwede mo na maging income, no? Ang sarap lang. Kasi passive income na siya. Ibig sabihin, wala akong personal production, wala akong direct referral, walang give me 5, walang just for you. Pero mayroong 85,000. O, di ba? Sarap. Maliit lang po yan. Marami pa kasi ditong yan po to compare sa ibang top mentors dito ako, barya lang yung sa akin. Ito po naman, ang nakakatuwa, hindi lang ikaw ang kikita. Ito po kasi yung team namin na from all ages po talaga. Ang pinakabata namin dito na naging Sapphire, ito po siya, 15 years old, si Asia Symington, taga Canada. 15 years old po siya, naging Sapphire po namin. Tapos po, meron po dito 60 plus years old. Ito, yan sila Ate Vicky. So, may mga senior citizens po kami, may mga teenager kami. All ages po talaga, iba't ibang lahi. Kasi meron dito pong Nigerian na nakapangasawa ng Swedish na sa Sweden. Ayan po. So, iba't ibang lahi po. Ayan, iba't ibang bansa po yung mga yan. Okay? From different walks of life, from different backgrounds. Pero po sila ay nasayang worldwide. Di ba? Ganun kaganda yung opportunity natin. At pag sinabi po kasi yung Sapphire Elite, yan po yung kumikita na sila ng 100,000 pataas. Kaya nila na-hit yung rank na yan. Okay? Ano pa? Ito po, imagine mo, habang may pandemic, may kumikita ng 6 million, nag 7 million, nag 8 million, nag 9 million. Grabe, si Mentor Arian, di ba? Ano pa? Ito 3 linggo lang niyang kita si Mentor Marlon, 874,000. Grabe naman yan. Halos 1 million na. Ito yung malupit. Ito yung top 1 kasi natin eh. Wala siyang direct referral, walang give me 5, walang just for you. 1 week na income from November 10 to November 16, magkano? 979,000. Saan ka pa, no? May Ferrari na, may 3-story house in lot pa, may ganyan pang income. No, wag ho tayong malula. Negosyo ho kasi ito.
Sa negosyo kasi, may ganyan talagang nangyayari. Sa employment, medyo malabo, di ba? Pero sa negosyo po, nangyayari talaga ho yan. Sa team naman ho namin ayun po, yung February, meron kaming 5.5 million sales. Noong April po, meron kaming 4.9 million sales. Na pinapakita lang po natin dito na every single day, napakarami pong sumasali. Ito, team pa lang ho namin to. How much more sa ibang team pa? Ay napakaraming team po ng I Am Worldwide. So, ibig sabihin po, naku po, ikaw na imbitahan ka ngayon dito. Naku po, give yourself a favor. Sumali ka talaga dito. Okay? Para hindi ka maiwan. At we are also proud na ito po kasing celebrity na to from Italy. She's an Italian model, actress, beauty queen. Yung kanyang Filipina staff na member namin sa Italy po, nag-introduce sa kanya ng Amazing Barley, si Miss Raquel De Fiore. Ayan. Kasi ang pronounce nila ng Rachel ay Raqueli or Rachel. Raqueli ang pronounce nila sa Italy, no? So, yan. Naging member po namin. Imagine niyo po siya po ay isang celebrity sa Italy. Okay? Pero nagustuhan yung Amazing Barley at nag-join dahil gusto niya rin maka-discount, di ba? Nakakatuwa lang, no? Ang sarap. And ito naman po, reflex ko lang Ito po kasi, si Mentor Amy, siya yung fastest sapphire, fastest ruby namin. Sa company po kasi kami nung mga unang panahon, nung mga nag-uumpisa pa lang tayo, kami po kasi nabansagan na the fastest sapphire achiever. Kasi 5 days na hit namin yung sapphire. Ito yung malupit. Sumali po siya noong February, in 2 days, na-hit niya yung sapphire. Nasaktuhan niya kasi yun Pagsali niya kasi promo, Saturday yon. Saturday, so may promo. Di hinataw niya na kaagad, nabuo niya lahat yung requirements ng sapphire the following day. Yung 2 days na mismo na yon. So siya yung pinakamabilis naming achiever. 2 days naging sapphire po siya. At sa team namin, siya rin pinakamabilis na ruby. Kasi the following month, naging ruby din po siya. At ito po yung negosyo na kahit bago ka pa lang, pwede ka na makasama sa top. May mga ibang company kasi kapag bago ka, wala kang chance makasama sa top. Kasi bago ka lang. Siya, sumali lang siya noong February. Sumali lang February pero that particular month, nakasama ka agad sa top 30. Ilan na po ang member ng IAM? Nasa 100,000 na rin, no? Ganun kaganda po yung opportunity natin, no? Ayan, nag-encash siya, 107. May available pang 194. At malupit po niyan, siya po ay isa sa mga may mataas na posisyon sa trabaho. Executive Director po sa isang senior living facility in Canada. Ibig sabihin, siya ay parang siya yung boss. Kasi nga, siya yung pinaka-head sa buong company niya sa Canada. Okay? 200 plus yung kanyang mga tauhan. Di ba? Bonggang-bongga, no? Pero, baliw na baliw sa I Am Worldwide siya. Imagine mo, siya na yung may magandang trabaho, as in, very successful. Pero bakit gusto niya yung IAM? Kasi nga sa IAM, marami siyang matulungan. Ganoon siya kasimple. Marami matutulungan kasi sa IAM. Ito naman po yung aming Barley Queen sa Canada. Imagine niyo po, nag-pandemic income, 375,000 in 2 months. Saan ka pa, no? Nagka-cancer na, may ganyan pang kinikita, Si Mentor Genevieve. Ito naman po yung isang leader namin sa Cyprus. Kasambahay po ito, pero grabe, 67,000, 1 week encashment. Naging sapphire din po namin yan. Ito naman, ganun din, kasambay din po ito sa Singapore naman to. Nag-sapphire din siya, nag-platinum Magkano lang naman ang sahod ng mga kasambahay, di ba, sa abroad? Samantalang ang platinum, 112,000 yan, di ba? Ibig sabihin po, may paraan. Ang taong gusto may paraan. Pag ayaw lang naman talaga maraming dahilan, Ayan, kumita ng ganyan. So ito naman, si Mentor Damola nga, yung ibang lahi, mayroon ng ganyang kita, 245,000. Ito naman, si Mentor Michelle. Weekly niya po, 26,000 na passive income. Kasama niya na lagi yung anak niya. Dati kasi dahil busy sa trabaho, hindi niya nakakasama palagi yung anak niya. Ngayon, araw-araw kasama yung anak niya, pero may ganyang income. Tapos ito naman po, yung power couple namin sa Sweden na may ganyang extra income, di ba? 150,000. Kasama rin siya sa top nung January. At ito na po, actually may mga bagong dagdag na dito sa team namin. Yung mga nakakuha ng 300,000 bonus. Grabe, no? 300,000 bonus is real. Ayan. Tapos ito naman po yung family friend ho namin na naka-base sa Sweden ngayon, na siya na po ay may malaking team sa Sweden. Naging millionaire circle na siya si Mentor Ann. At ito nga po yung nangyari sa amin. Yan po, emerald na kami. Ang bonus po namin dito sa mga Just for Give Me 5, naka 1.1 million na rin po kami. Ayan. So, ano pa? Ito po, last na lang to, letter E. This is for everyone, no? Sabi nga ni Lord,
For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Okay? Magtiwala ka lang, maniwala ka lang na plano ng Diyos na payamanin ka. Pero kung ikaw mismo kasi hindi naniniwala, wala tayong magawa dyan. Ha? Kaya sabi ko kanina sa introduction natin, paniwalaan mo na gusto kang payamanin ng Diyos. Kasi kung hindi, wala tayong magawa. Di ba? Pero I believe there's no such thing as an accident. Napunta ka dito for a purpose. Okay? Sabi nga ni Richard Branson, no? If somebody offers you an amazing opportunity just like I am worldwide that is in front of you right now, but you are not sure you can do it, say yes, then learn how to do it later. Naintindihan nyo ba? Mabilis na English eh. No? Ayun. Ibig sabihin, sali ka na. Tapos pag-aralan mo. Kasi wala namang mawala. Kasi nga, bibili ka lang ng product, di ba? And then, sabi nga po natin dito, when you're online and you're not earning, you are missing the big opportunity today. Kasi online ka, nag-Facebook ka, nag-YouTube ka, etc. Di ba? Ang tanong, kumikita ka ba dyan? Di ba hindi? O ito, mag-leverage ka. Pagkakitaan mo yung Facebook, yung online mo. Kasi pagka hindi, nako, maiwan ka talaga. So tayo naman po, sa team ho namin, full support tayo sa mga members ho natin, kahit sa ibang mga members po. Kasi may sarili po tayong YouTube channel. Ito po, i-upload ko po ito sa YouTube channel natin para ma-review nyo po. Marami tayong mga videos po dyan, no? Pa-subscribe na rin po sa aming team, Dream Team Worldwide sa YouTube channel namin. Ayan po. Tapos may sarili din po kaming Facebook page. Yan po. And kaya po, maraming salamat po. At bago tayo matapos po, meron tayong special guest po kasi, no? Bago tayo matapos, no? Ayan. Napaka-special po itong tao na to. Dahil po, pangalan pa lang, special na. Di ba? Oh, ang ganda ng pangalan kasi ni Mentor eh. Okay? So, ito po ay, siya po yung dating nasa IT industry. Actually, ang mga IT, no, ay matataas din ng sahod ng mga yan. Sa ibang bansa. Sa Pilipinas yata, hindi masyado. Pero meron din, may mga kaibigan tayo dito, matataas din yung sweldo nila. Pero kahit nga ganoon, nagustuhan niya yung ganitong negosyo. Isa po siya sa mga nagiging top din po ng company natin. Okay? At siya po ay isang Sapphire Elite Executive po ng company. And then may malaki na rin pong team. Alam ko, siya po din ay nasa millionaire circle na po ito. Okay? At car achiever din po ito. No? Nakikita ko to, car achiever to si Mentor. Okay? Huwag na natin patagalin. No? Huwag natin patagalin. Bigyan natin ng virtual clap. Milyong palakpak po. Para kay Mentor Chow Deritinio. Ayan. Si Amazing morning! Amazing morning. Narinig ba ako, mentors? Yes, clear po, naman po. Test mic lang muna tayo, no? So, clear po. Yes po. Yan. So, thank you, Mentor Sam, sa magandang pag-introduce. Alam mo, si Mentor Sam, isa iniidolo ko yan dito sa IM. So, nag-start yun, nakita ko kung paano na na-hit yung Sapphire in 5 days. Sobrang ako na-amaze doon. And Mentor, so congrats din sa team, no? Ang laki ng team, isa sa iniidolo namin, pinakamalaking team dito. And mag-hi muna tayo din sa mga viewers natin. Right now, we have 134,000 no, na viewers, no? So, hi po sa inyo. Pakitay po nasang area ka po ngayon, nasa location ka. And gusto ko lang po mag-thank you din po sa mga umaten kasi binigyan nyo ng oras. Nakinig ka eh. So, meaning, gusto mo mabago yung buhay mo katulad namin. So, gusto mo rin na merong kakaibang mangyari katulad din sa mga pinakita ni Mentor Sam. And ako, mag-share lang din po ako sa inyo kung paano naman po ako nag-start dito. Kung paano naman po binago ni IM yung buhay namin. And mag-share slide lang po ako, Mentor, no? So, clear naman po, nakikita man po. So, pwede po tayo mag-participate sa chat box, no? Kung may question po kayo, baka sakaling madaanan ka. Pero quick na lang po to and gusto ko lang po makatulong din po sa inyo kung paano naman din ako nag-start dito sa business. My name is Chow Deritinio. You can call me Mentor Chow, Mentor Deri. You can add me rin po sa Facebook. Ako po dati po akong IT. So, ito naman yung family ko. And dalawa na rin po yung anak ko. So, isang 8 months, 10 months old, saka isang 7, I think 10 years old na siya, so mag-11 na. And before, hindi po kami mayaman. Ako po ay computer technician po graduate, so hindi po IT. So, pero ang pinaka-last work, naging trabaho ko po is IT. So galing po kami sa mahirap, ako po yung panganay. Siyempre po kapag panganay ka, ikaw po yung tinatawag na breadwinner. So ginapang lang po talaga ng parents ko, no, para lang po makagraduate ako. And
sa amin po, ako po yung talagang inubligan ng parents ko na tumulong kasi sabi nga pag nakagraduate ka, makakahanap ka ng magandang trabaho, pwede nga makatulong sa parents mo. Which is nangyari naman yon. Kaso nga lang, during that college, nag-aaral po ako, isa po ako sa yung maagang lumandi. Maaga talaga lumandi, no? Maaga kasi ako nagkaroon ng anak. So, bago pa ako graduate noon, so may anak na po ako. Kaya yung dedication ko at madaliin yung pag-asenso, nandun na talaga, nandun na po sa heart ko yun. So nga lang, yung natanggap ako sa pag-IT noon, and ito po yung pinaka-workstation ko noon. So, sobra po ako mahihain, pero workstation lang yung pinipicturean ko noon. So, ginalingan ko naman as field technician noon, nagkaroon naman ng promotion, naging IT supervisor. So maganda pakinggan yung IT supervisor na yan, kaso nga lang yung salary dyan, nadagdagan lang niya mga 200 pesos. Pero yung workload, sobrang hirap. So ang layo ng bahay namin noon, from Caloocan to Taguig. So tiniis ko yung ganung layo noon kasi pamilyado po ako. Sino ba rito yung gagawin lahat para sa pamilya? Sino ba rito yung gusto makatulong para sa pamilya? So lahat naman, di ba, gusto niya ganun yung gusto mangyari. So tiniis ko po yun as employee. And kung familiar po kayo sa biyahe ng Taguig to Caloocan, medyo malayo po yun. So 2 to 3 hours po yung biyahe ka nun. So I have to wake up 5 a.m. in the morning. Kailangan makasakay ng LRT 5:30. Pag inabot po ako ng 6 a.m. dyan, tulakan na po. Sa LRT, sobrang hirap po ng buhay dyan sa mga nakakaranas po ng pagko-commute, tulakan, so nawalan ng cellphone, nadukutan, so lahat na lang po ng kalbaryo. Minsan nga, kahit pagod ka na, pauwi ka, makakatabi ka pa na hindi mo pa gusto yung amoy. So yun pinaka-worst talaga na experience ko. For 3 years, tiniis ko yan. So syempre, marami rin naman ako na nakakabasa ko, talaga yung gusto mong umasenso, business talaga. Yun talaga, wala namang umasenso sa pagiging empleyado. Tama ba? Diba? So nagsisip na ako ng opportunity noon na gusto ko magkaroon ng business. Since IT ako, gusto ko na lang sana magtayo ng computer shop noon that time. So naghahanap ako ng pwedeng makatulong sa akin. And then meron pong inintroduce sa akin dito, which yung mentor ko, si Mentor Jonathan Capili. So kung sa mga hindi po nakakaalam, si Mentor Jonathan Capili, meron po siyang computer shop. So marami siyang branches noon. So inintroduce siya sa akin ng classmate ko ng high school and pwede rin makatulong sa akin. Yung unang meetup pa lang sa akin ni Mentor Jonathan noon, tinanong niya kagad ako noon kung meron ka bang 2 million to 3 million para makapag-start ng shop. Sabi ko, wala. E di syempre, umpisa pa lang, nireject niya na ako. Paano kita tulungan yan? Kung ganun kalaki, wala ka pala. Gusto mo, ganito, meron akong papakita sa opportunity, maliit na yung kapital, pero pwede kang kumita ng malaki. Ngayon kapag kumita ka ng malaki, it's up to you kung ano gagawin mo. Siyempre, tinignan ko, yung pinakita sa akin ng Mentor Jonathan, yun mismo yung pinaliwanag ni Mentor Sam. Ganun na ganun. So after explanation, sobra ako na-amaze. Sabi ko, ang ganda pala ng ganitong negosyo. Sabi ko, ba't ko kailangan magtrabaho kung meron palang mabilis na way? Meron palang way na pwede kang may tumulong sa'yo. Kasi sa work, walang tumutulong sa akin eh. Diba? Sa work na, tuturuan pa kayo. O gawin mo roto, sabi ni boss. So ganun. Pero dito, tutulungan ka talaga kung sino man yung nakapag-invite sa'yo. Sobrang ganda. Kaya lang, ito yung mga hindrances ko noon. Number one noon, hindi ko linya. Hindi ko po linya yung ganitong business. Bakit po ang kausap ko po computer, hindi po tao? Hindi ko talaga linya yung ganito. Hindi ko kumausap ng tao, yung mag-sales talk, hindi ko talaga linya. Pangalawa, yung na-present po sa akin to, ako lang po yung pinresentan, hindi po nakita ng wife ko. Kaya nga sabi ko kay mentor noon, what if itanong ko muna sa wife ko? Tatanong ko muna sa wife ko, di ba? Ganun sa may mga partner, tatanong muna. Siyempre, yung magiging decision, kailangan laging dalawa kayo, di ba? Ganun siya eh. And then pangatlo, wala akong pera. Yung pinakita sa akin, sobrang ganda, kaso wala akong pera. Sabi ko lang, nagkaroon ako ng mga realization sa life ko. Sabi ko, totoo naman yun. Pero what if, i-turn ko into positive. Ngayon, what I did, number one, nilinya ko. Siyempre, kung halimbawa, kung hindi ko ito lilinyahin, malaki naman yung kitaan, so pwede makabago ng buhay, grab ko. Marami akong kakilala, call center, ang mga nursing graduate, accounting graduate, pero nasa call center. Bakit? Kasi malaki yung kitaan. So, yung pala yung pwede natin gawin, kahit hindi mo linya, pwede mong ilinya kasi malaki yung kitaan. Yung linya ba natin, makakabuhay ba ng pamilya? Hindi naman, di ba? So, kung ano man yung ginagawa mo, malamang hindi rin makabuhay ng family yan. Ganun din sa akin, hindi talaga makabuhay. Kaya nilinya ko siya. Pangalawa, nag-decide ako para sa family ko. Sabi ko, hindi ko na kailangan tanungin yung wife ko. Kasi kung tatanungin ng wife ko, hindi naman niya nakita yung negosyo, ako yung nakakita. So what if in-discourage niya ako? What if i-negative niya ako? Ako naman yung tutulong para sa family ko. Nag-decide ako para sa family ko. Talagang nag-join ako na hindi ko na hiningi yung opinion niya. Plus, alam ko naman na sobrang ganda ng business.
Pangatlo, gumawa ako ng paraan. Since wala talaga akong pera noon, ano yung ginawa ko? Paano ko ginawa ng paraan? So number 1 po, nagsanla po ako ng ATM ko noon. So as empleyado, sinanla ko talaga yon. Kasi dati ko nang sinasanla yan eh. Magkakasanla ko, babayaran ko kinsenas katapusan. So sinanla ko yon para maka-accumulate po ng cash. And this time naman, ginamit ko ng tama. Secondly po, since computer tech po ako noon, IT, marami po akong spare parts sa bahay noon. So binenta ko talaga yon. Ultimo memory, napakalit, pinagbebenta ko talaga yon para mag-accumulate ng pera. Tapos pangatlo po, nangutang po ako. Dahil na rin po ako nangungutang kung kanin-kanino, kung saan po namin nadala, pambayad ng bills, pang-celebrate ng birthday, kahit hindi naman kailangan. Alam mo yun, para lang masustain yung gusto ng family na hindi naman nakakatulong sa atin. This time, umutang talaga ako. So kinapalang ko yung mukha ko sa bayo ko. Yung bayo ko, hindi kami nag-uusap nun kasi nasa bar ko yun eh. Seaman din siya by the way. So inutangan ko yun, sabi ko, pag 1 year wala nangyari sa akin dito, tsaka mo ko sermonan, tsaka mo ko ganonin. So awayin mo ko pag wala nangyari sa akin dito kasi ako seryoso ko nakita yung business at seryoso kong gagawin. So sabi nga rito, kapag gusto, maraming paraan, kapag ayaw, maraming dahilan. So na ilang beses ko narinig yan sa presentation, tama naman talaga yan, tumatak talaga sa akin yung sigawan ko ng paraan. Bakit? Sa mundo ba natin, sa Pilipinas ba, ano ba mas marami? Mayaman o mahirap? Mas marami yung mahirap, di ba? Bakit? Mas marami kasing gumagawa ng dahilan kaysa gumawa ng paraan eh. So ayoko malinya doon. Kaya sa gumawa ako ng paraan noon. And pangatlo, since mahal ko yung pamilya ko, sabi dito, kung mahal mo yung isang tao, kaya mo ipaglaban sa kahit anong paraan. Tama po ba? So ginawan ko talaga ng paraan yun. Hindi para sa akin, para sa family ko, para din po makatulong din sa ibang tao. And bakit po ako sumali? Siyempre, pagod na ako dun sa life cycle ko. For 3 years, maaga ko na-experience na mapagod sa trabaho. Meron nga ako kilala, 20 years na, 15 years, doon niya palang ma-realize. So, sayang yung life, sayang yung taon na ginugol niya sa kumpanya na hoping na ma-promote siya, pero hindi naman pala ipopromote. So ako, 3 years pala na-experience ko na kagad yun. Ayoko na talaga. And then, good news, for 3 years ko, meron naman po ako naipon. Number 1 po, utang. Pangalawa po, payslip. Ang kapal po ng payslip ko dyan, di ba? So kaya nga po payslip ang tawag dyan eh. Pag nakita mo yung pay sa'yo, naka-slip lang siya. Pero hindi mo mapapanginabangan. And pangatlo, sama po ng loob. So mga po yung loob ko sa company, kahit anong sipag ko, kahit anong galing ko, gusto ko ma-promote ng mas mataas na posisyon. Pero yung company, wala namang pong intensyon na payamanin ako, wala namang intensyon na lakihin yung sahod ko. So bali, wala. So talagang iniwan ko. Secondly, sabi ko nga, pamilyado ko. Lahat po tayo gusto makatulong sa family, gusto ko mabigyan. And ako po, pinanganak po ako mahirap. Ayoko naman po mamatay na mahirap. So, alagay niyo po ba kung kilala, sino po ba rito nakakakilala po sa mga lolo ng lolo niyo ng lolo niyo? Hindi niyo na po kilala, di ba? Bakit po? Kasi wala pong pinamanang kayamanan. Ganon din po ako, wala pong pinamanang kayamanan yung lolo, kaya hindi ko nakilala. Ganon din po sa atin. And pangatlo, gusto ko rin po magkaroon ng sariling bahay kasi po yung bahay namin, squatter area lang talaga. Yun lang mo yung pader mo po, pader na rin ang kabila. Yung isang hakbang CR, isang hakbang kubeta, isang hakbang tulugan. Hindi ko nga makagawang papuntahin yung mentor noon that time eh. Bakit? Walang tutulugan eh, walang pwesto eh. Kahit yung gusto makatulog ng mga kapatid ko, hindi ko magawa. Bakit? Pag natulog kami doon, nakatayo, bawal po nakahiga kasi masikip. Ha? And syempre, how do we start? So pagka-join ko talaga noon, so doon po talaga nabuhay yung pangarap ko. Sabi ko may opportunity, kaya hatawin ko to. Ngayon, syempre po, hindi naman po kagad pagkagising natin, mayaman na tayo, paggising natin may sariling sasakyan, tulad po ng pinakita namin ni Mentor Sam, lahat po may proseso. Good news po yung proseso, meron pong tuturo sa atin. Meron pong mag-guide kung paano natin gagawin yon. And ito po, dati po, nung wala pong pandemic, kumaating po ng trainee, nag-i-invite, hindi po tumitigil. Hinahanap po namin yung gusto rin po yung mabago yung buhay katulad namin. And lahat naman po yun nagbunga. Ito po yung first time ko na nagkaroon po ng encashment. Siyempre po, kapag sa lahat po na nakatikim ng first time, di ba masaya? Natawa. May mga natawa dyan, mga first time. Ako po, first time ko rin makapag-encash noon. Nasa, I think, 8,000 to 9,000 po yan. Sa sobrang excited ko, nakalimutan ko ng picture rin yan. Dinala ko kaagad, so in-encash ko kaagad. Sabi sa akin ng mentor ko, why hindi mo pinicture yung check mo? I mean, gusto ko na encash. Bakala ko, sana totoo yung check. Totoo nga. Nangyari sa akin. So, first time ko encashment. So, nagtuloy-tuloy po yung nangyari sa akin dito sa business na to. So, after 1 year po, doing the business po. 1 million po, pwede na po? Pwede na rin, di ba? So, hindi ko naman po, hindi ko po linya, wala po akong background sa ganitong industry, and na-invite lang din po katulad nyo. So, naka 1 million din po kami noon. So, after 3 months po na nahit namin yung 1 million, nakapag-provide din po kami sa sarili namin sakyan. So, Honda BRV po, top of the line. So, pwede na rin po.
dati pong commuter, dati po sumasakay LRT, ngayon may sarili sasakyan na rin. And hindi lang po basta Honda BRV, top of the line po yan. And after a year din po, so wala pang 1 year po, nahit din po namin yung 2 million. Last year po yan. And kung tatandaan niyo po yung pinapaliwanag ni Mentor Sam na just for you kapag naka-4 ka, naka-5 ka. So wala naman po sinabi yung company na isang beses mo lang trabahuhin. Sabi po ng company, unlimited yan. So as many as you can, kung kailan mo gustong tumigil, nasa iyo. Kung gusto mo tuloy mo lang. Ako ilang beses din po namin target yun. Sa Give Me 5, 8 times. Sa Gold po, 8 times 10. And sa Platinum, 1 times po. So 800,000 po yung kinita namin dyan. And siyempre po, last year po nag-start po yung pandemic. Lahat po tayo naapektuhan. Tama po ba? So ako rin po naapektuhan din po nung kala namin mag-stop yung business natin. Hindi pala. So nag-start po yung ECT noon for 8 weeks na naka 172,000 po kami. During pandemic, mas malaki po yung kinita ng hindi lang po kami. Ultimo yung mga mentors namin, yung pinakilala na mentors sa ang dami pong nabagong buhay during pandemic. And daanan ko lang po ito. Ayan, so pinakamasarap din po nangyari bago po mayroong pandemic. Since dati po hindi kami makapag-travel, kahit nga po yung tinatawag na trip to Baclaran, di namin magawa. Kasi ang hirap po mag-commute, di ba? Pero dito po sa atis, nakapag-travel na rin kami. Kasama ko yung family ko, na-enjoy din namin kahit paano nun. And dati po yung family ko sobrang negative sa akin. Yung mga kapatid ko, sabi niya sa akin, "Chow, IT ka pa naman, kuya, IT ka pa naman, sinayang mo yung pagiging IT mo." So ano yung IT kung hindi naman kaya bumuhay ng pamilya, tama ba? So at least dito, na-enjoy ko dati magkakaaway kami ng mga kapatid ko na buo ko because of na business. So ganoon po pala, yung tatawag naming plak. Alam niyo po ba yung plak? Pera lang ang katapat. Ganun po yun, di ba? Plak lang, plak. So yan, so buo po yung family namin. And next po na nangyari sa amin, nagtanong po sa akin, sabi niya, may mga alam mo yung mga negative sa buhay, hindi po mawala yan. Chow, pandemic ba? Totoo ba rin malaking kinikita nyo? O syempre po, totoo pa rin. Nasa bahay lang, gamit lang po ang Facebook, internet, Zoom. So nakakonect lang po kami. Alam mo yung nakaayos ka, tas kalahating katawan mo, naka-boxer short, pero laki na kinikita mo. O ganun po yung nangyayari dito sa amin. So during po November 2020, 73,000 po yan last year. And after a month po, December po 2020, 111,000. Pwede na rin po, nasa bahay lang. Alam po natin kapag December, gift giving po yan. Tama po ba? Aminin po, sino po ba dito nakapagbigay o nagtago ng December? Sa mga inaanak. Diba? So aminin po natin, marami pong natawa. Malamang yan po yung mga nagtago. Tapos, syempre po, ito yung pinaka-updated po. So ito po yung updated natin. So for 3 weeks, so makikita po yung cutoff. May 27, April, May, tapos sa pinaka-latest, May 18 to 24. So hindi pa tapos. So mayroon pa hanggang Monday yung cut-off kasi every Monday po yung cut-off natin. As of now po, 165,000 po yan sa 4 weeks po. Again, nangyari po yan, nasa bahay lang po kami. Sinishare lang po namin yung opportunity at may mga taong tumutulong po sa amin. And tapos hindi lang po ako noon. Si Mentor Jane po, share ko lang sa inyo. Si Mentor Jane, meron po siyang sakit. Meron po siyang myoma, vertigo, gastritis. Ang dami. Naging course sa akin online. Gusto niyang bumili ng barley. Pinatry ko lang sa kanya. Dinalang ko pa yan sa hospital. So after 3 months, talagang natulungan po siya. After niyang gumaling, hindi mo man maawat. Sa pandemic, kumita po 1 million. May sariling bahay na rin po, may sarili pang sasakyan. Tapos hindi lang po yun, under po ng team natin, yan just for you. Paulit-ulit mong targetin po yan. Bakit po? Ang sobrang ganda po nangyari sa company. Yung pangarap po ng may-ari, binibigay po sa atin. Yun po yung gusto nila mangyari. And dati po kami nagpo-commute, ito po yung core team na nabuo namin. Ito po yung picture na nag-meeting kami, nagsabi kami na gagawin namin yung negosyo na to. Kung makikita mo, medyo dugyot pa yung itsura namin dyan, pero nag-pray kami dyan, Lord, tulungan mo kami, itong business to hindi para sa amin. Gusto namin makatulong sa tao. Yung tumulong po kami sa tao, ang naging kapalit po, lahat po kami meron sa sasakyan. Lahat po kami nabago buhay. Hindi lang po yun. Unti-unti po yung tulong sa maraming tao. Kasi nga is for everyone. Different background po ito. Hindi mahalaga kung anong background mo, hindi mahalaga kung anong pinag-aralan mo, hindi mahalaga kung magaling ka magsalita, hindi mahalaga kung mahihain ka. Ang mahalaga po rito, may pangarap ka. And iwanan ko lang po sa inyo to, tapos sa Kenyan president. Ito po yung pinakatumatak sa akin, yung naintindihan ko po. Sabi rito, if you really love your children, get a business, not a job. Because when you die, your children cannot inherit in your job. So, imagine mo, di ba? Totoo naman eh. Pag namatay ba tayo, papamana naman natin yon. Halimbawa, vice president ka, president ka sa isang kumpanya, pwede ba ng pagkalaki ng anak ko, anak, ikaw rin presidente? Hindi pwede, kailangan daanan yung proseso, di ba? Kaya ako na-realize ko nga, kailangan hindi pwedeng ganon. Sabi pa dito, ayan,
In fact, when you die on job, your boss will replace you before your burial. If your family live in the company house, they will kick them out. Ito yung sinasabi ko kanina, na kapag alam mo yung kahirapan na yung kahirapan napapamana, yung kayamanan pwede mo ring ipamana. Gawin mo to, yung next generation yung makikinabang sa'yo. Yung next generation mag-i-enjoy sa'yo. Bakit? Kasi transferable yung account. Diba? And naintindihan ko rin to, sinabi ni Richard Branson, billionaire to sa US by the way, sabi rito, if somebody offer you the amazing opportunity, but you're not sure you can do it, say yes. Again, say yes. Ako po nag-say yes lang din ako kay mentor noon. So hindi po ako nagdalawang isip noon. Sabi ko lahat na pag-aaralan. Yung pinanganak po ako, hindi naman po ako Comtech eh. Meron ba rito graduate ng nurse? Pagka-graduate, pagkapanganak nurse ka naman na kaagad? Meron naman nakalagay sa noon natin, nurse na kaagad tayo? Pagka-graduate mo, sabi ba accounting ka, accountant ka, meron ba? Wala naman, di ba? Hindi natin alam. So, sabihin nito, lahat na pag-aaralan. So, kaya ako nag-say yes lang ako kasi merong proseso naman, merong tamang sistema kung paano gagawin. And paano ko po sa inyo to, bakit mo kailangan mag-join ngayon? Why you should now? Kasi po yung company natin, one account policy po tayo. One account policy, left and right lang po yung ninatrabaho natin. Maraming kumpanya, pabibiling ka po maraming accounts, so hindi mo papakinabangan yun. Dito, one account policy lang po tayo. Pag pumasok ka, yan po yung account mo. Sa lahat ng mga susunod na papasok sa'yo, lalagay lang po sa ilalim nila. Ngayon yung every account na pumapasok sa ilalim mo, every package po na pumapasok sa'yo, may equivalent po na points yan. Ang tawag po namin yan, spillover. Every 1 point, equivalent po sa peso. So ang tawag po namin dyan, you can earn dun po sa mga waiting. Bangko mo na po yan. Ang tawag po dyan, paparisan mo na lang. Huwag mong patagalin. Bakit? Every time po na pinapatagal mo, mas malaki yung nagiging nawawala sa'yo. Mas malaki yung pera na nawawala sa'yo. Tulad po nito, di ba? Ito po, example po, updated po ito hindi po tapos maging Gaudian team. So, right now po, this cut-off, 19 po yung pumasok. Eh kung halimbawa po, sa team po, kala mentors may 100 pong pumasok, kalahati na lang po yung nasa mo. Tapos postly po, Jade. Kung kukompute po natin, nasa 500,000 po yun. So, ikaw ba ayaw mo ba na waiting na 500,000? So, napakasarap po ng gano'n, di ba? Kaya start pinning pa lang po dun sa points natin. Decide ka na kagad. And, okay. Yan. So, iwanan ko lang po sa ito po pinangawakan ko. Sabi rito, commit to the Lord whatever you plan will succeed. So, Proverbs 16:3 yan. So, tumatak po talaga sa akin yan. Commit ka lang dito. Si Lord po may magandang plano sa atin. Kahit ano mangyari. Alam mo, baliwala lahat po yung pinaliwanag namin kung hindi ka po magtitiwala kay Lord. Kasi hindi po, imagine mo, nakasama ka namin ngayon, pwede namang hindi. Diba? So, ibig may maganda rin plano para sa iyo si Lord. So, yun lang po. Maraming salamat po sa time and maraming salamat po, Mentor Sam, sa pag-introduce sa akin. And see you po sa office. Yung next story po, yung mga next story niyo po, yung excited po kami marinig. Again, this Mentor Chow and I am worldwide. Alright, thank you, Mentor Chow. Bigyan po natin milyong palakpak si Mentor Chow. Mentor, picture tayo po. Let's have picture po, guys. Pa-open po ng mga camera niyo po. Bago tayo magkahiwa-hiwalay, ayan, mag-picture tayo. Ayan. Sige po, let's do the B sign. Ito po yung sign na nakaturo sa taas, may bilog, big time po, ibig sabihin, believing in God's time. Yan, sige po. Smile po. 1, 2, 3. Yan. So po, 3 page po ito eh. Wait lang po isa pa po. 3 page po kasi. Dami po natin eh. 1, 2, 3. Ayan, isa pa. 1, 2, 3. Ayan. Okay. Alright, okay na po. Got it. Yan, maraming salamat po ulit, Mentor Chow, and sa lahat po ng mga participants po natin. So, sa mga nakakapanood po na to, and of course, sa mga guests po natin na hindi pa part ng IAM Worldwide, please contact the person who invited you here para po naman maumpisahan nyo na ang pagninegosyo ng IAM Worldwide at para po matulungan din po kayo ng IAM, no? And ayun, bago tayo magkahiwalay, okay lang bang mag-closing prayer tayo? Okay lang po, pag-pray ko po kayo, no? Sige, ako na po ang mag-lead ng prayer. Sige po, let's pray, guys. Alright, dear Heavenly Father, maraming salamat po sa muli po na pinagsama-sama niyo po yung mga chosen people niyo po, Panginoon. Alam ko po na lahat na nandito, we're all chosen na kami po ay nandito para makita po namin lahat yung ano ba yung IAM Worldwide, ano po ang makakatulong sa amin dito. At maraming salamat po, Lord, kasi alam ko po na yung pong mga guests po namin ay hindi po ito basta lang napunta dito by accident, but it's by purpose po
na matulungan ho sila ng I Am Worldwide at ganoon din po na sila ay makatulong din sa kapwa po nila. And so Lord, thank you so much for this amazing company na nakakatulong sa maraming tao po with regards to the health and the finances po na makatulong po ang I Am Worldwide. Lord, muli mo pong patuloy niyo pong pagyamanin pa at prosper pa po ang buong I Am Worldwide family, lahat po ng mga mentors, lahat ng mga agents of hope sa business po na to. At patuloy niyo pong paramihin pa po yung mga taong na reach out po namin para mabigyan ho namin ng pag-asa na nagmumula po sa inyo, Lord. And because we know that this business is coming from you, Lord. And so, Lord, bless all the leaders, bless all the mentors, bless all our BODs and the management staff at sa lahat po ng mga team na nandito. And ganoon din po yung mga guests po namin. Alam ko po na hindi po nila papalampasin yung pagkakataon po nila ngayon na nandito po sila, na nakita po nila yung opportunity, mga pinagdadasal po nila na matagal na, Lord. So we believe na sila po ay magiging certified partners po namin sa I Am Worldwide. And Lord, we give back all the glory, lahat po ng pasasalamat, thanksgiving, binabalik ko po sa inyo, lahat ng honor, Panginoon. In the mighty name of Jesus, and everybody say, Amen. All right. Thank you so much, guys. We'll see you again. Thank you so much, Mentor Chow. God bless everyone. To God Thank you, Mentor. Ingat. Salamat po. Ayan.